Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Manugang, ang alamat, Kabanata 1-10, Kabanata isang mga pagdiriwang ng kaarawan sa Lungguhit 1. Sa mga kalye ng Gonzales City, nagmamadaling tinungo ni Julius Reed ang vilya ng pamilya Radcliffe, dala ang isang kaldero ng chicken soup. Ngayon ang ikapitong kaarawan ni Old Master Radcliffe, at lahat ng miyembro ng clan ay nagmamadaling pumunta sa mansyon ng Radcliffe para magdiwang. Bilang manugang na nagpakasal sa pamilya, natural na hindi exception si Julius. Sa kabila ng walang nagtuturing na bahagi siya ng pamilya Radcliffe, kahit man lang sa pangalan, isa pa rin siyang Radcliffe. Espesyal siyang nag-ingat sa pag-steep ng isang kaldero ng sopas ng manok sa araw na iyon, na nagpaplanong dalhin ito para sa kaarawan ni Old Master Radcliffe. Kung tutuusin, wala siyang gaanong pera sa kanyang bulsa at hindi niya kayang bumili ng regalo. Mula sa malayo, natatanaw niya ang mga mag-agarang sasakyan na pumupuno sa paligid ng vilya, nahulaan niya na marahil siya lang ang dumarating na naglalakad. Pagdating sa entrance ng Radcliffe Family Villa, nakita ni Julius ang isang nakamamanghang magandang babae na nakatayo sa pintuan, nababalisa ang pagtingin sa paligid. Bakas pa sa mukha niya ang pag-aalala. Sa kabila ng ilang metro ang pagitan, ramdam pa rin niya ang kakaibang ugali nito. Ang pangalan ng babae ay Kella Radcliffe, apo ni Old Master Radcliffe. Siya rin ang asawa niya sa pangalan lang. 3 taon na ang nakalilipas, dumating si Julius sa Gonzales City at, sa isang twist ng kapalaran, pinagaling si Old Master Radcliffe sa isang paghihirap na dinanas niya sa loob ng maraming taon. Tuwang-tuwa si Old Master Radcliffe at nangakong tutuparin ang anumang kahilingan para kay Julius, na itinuro lamang si Kella at sinabi ang isang pangungusap, gusto ko siyang pakasalan. Hindi malinaw kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Julius, na nawalan ng alaala, na siya ang kanyang hinahanap. Kahit na ang pamilya Radcliffe ay labis na ayaw, dahil ang salita ni Old Master Radcliffe ay lumabas, kailangan nilang tuparin ang pangako para sa kapakanan ng mukha ng pamilya. Kaya, si Julius ay naging manugang na nagpakasal sa pamilya Radcliffe. Dito nagsimula ang kanyang alaala. Tungkol sa kanyang nakaraan, wala siyang maalala, kahit ang kanyang pangalan, maliban sa malaman na siya si Julius Reed. To be precise, si Julius ay isang lalaking may amnesia. Bagamat araw-araw siyang nahaharap sa pang-aalipusta, at least hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at pananamit. Hayaan silang sampain kung gusto nila, kung tutuusin, kaya lang niyang magpanggap na walang narinig. Anong hawak mo sa kamay mo? Nang makitang papalapit si Julius na may hawak na kung ano, tanong ni Kella na may bahid ng mukha. Naiirita siya sa mismong paningin ng sarili niyang asawa. Mula nang ikasal sa pamilya Radcliffe 3 taon na ang nakararaan, walang ginawa si Julius kundi magwalas ng sahig at magluto sa bahay. Kung talagang inutil siya, tinanggap na ni Kella. Ngunit 3 taon na ang nakalilipas, malinaw niyang napagaling si Old Master Radcliffe sa kanyang matagal ng mga karamdaman. Ang insidenteng iyon ay minsang nagdulot ng sensasyon sa Gonzales City, at maging ang pamilya Radcliffe ay nag-isip na nakahanap sila ng isang kayamanan. Kung hindi, bakit papayag si Zaid Radcliffe na pakasalan ang kanyang pinakamamahal na apo kay Julius? Ngunit sa loob ng 3 taon na iyon, maliban sa pagluluto at pagwawalis, si Julius ay hindi nagpakita ng anumang iba pang kahanga-hangang katangian. Dahil dito, hinala ng pamilya Radcliffe kung sinuwerte lang ba siya noon. Kaya naman lalong lumala ang ugali nila sa kanya. Nagluto ako ng sopas ng manok, na sigurado akong magugustuhan ni Lolo, sabi ni Julius na bahagyang ngumiti. Bagaman limitado ang kanyang trabaho sa paglalaba at pagluluto, ang mga pagkaing ginawa niya ay maihahambing sa isang 5-star na chef. Nang humiling si Old Master Radcliffe sa kanya, sinabi ni Julius na gusto niyang pakasalan si Kella. Kahit na sa mga taon pagkatapos ng kanilang kasal, ito ay kasal sa pangalan lamang, hindi niya ito pinagsisihan.
Come in with me, sabi ni Kela na walang magawang buntong hininga. Naisip niya ang tungkol sa diborsyo, ngunit ang gayong hakbang ay walang alinlangan na kahihiyan ng pamilya Radcliffe. Ilalagay pa nito ang buong pamilya sa kahihiyan dahil sa kawalan ng pasasalamat. Tiyak na hindi siya papayagan ni Old Master Radcliffe na gawin iyon. Pagpasok pa lang ng dalawa sa mansyon ng Radcliffe, nakita nilang maraming clan members ang dumating na may dalang malalaki at maliliit na pakete. Kela, napakatagal na, lalo kang gumanda. Sabi ng nakatatandang kapatid ni Kela na si Tess. Ikinasal si Tess sa pamilyang Leopold sa Gonzales City noong nakaraang taon, isang laban na itinuturing na pantay sa katayuan sa lipunan. Sa pag-unlad ng negosyo ng libangan ng pamilya Leopold nitong mga nakaraang taon at ang pagtaas ng kanilang kayamanan, kasama ang pagmamahal ni Tess sa vanity, bihira niyang pinalampas ang pagkakataong pabayaan sina Julius at Kela. Kuya, bayaw. Hindi malay ni Kela na lumayo kay Julius. Kahit na sila ay magkapatid, ang panunuya ni Tess ay maaaring maging mas mabangis kaysa sa mga kaaway. Kela, 3 taon na kayong kasal at wala pa ring balitang may baby. Hindi kaya ng walang kwentang asawa mo. Tumaas ang kilay ni Tess at sinabing may mapanuksong tono, may 3 unfilial acts, at ang pinakamasama ay ang walang kaapu-apuhan. Naghihintay kaming lahat na magkaroon ng anak. Naghihintay na tingnan ang mga biro, ha? Ngumisi si Kela, bata pa tayo, sa halip, dapat kang mag-ingat sa mga panganib ng pagiging isang mataas na edad na ina. Kela, anong ibig mong sabihin? Isinusumpa mo ba ako? Ipinatong ni Tess ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at ngumuso. Plano namin ni Calvin na magkaanak sa katapusan ng taon, ngunit mas mabuting mag-ingat ka na hindi maubos ang iyong pamilya. Gaano kakalungkot na laging hinahanap ang aming atensyon. Tumangala si Julius kay Calvin at biglang tumawa, tingnan mo ang kutis ni Bayaw, mukhang hindi siya nag-aasal lately. Mag-ingat na huwag magkasakit si ate, kung hindi, baka magdusa ang buong kumpanya. 3 taon na ang nakalilipas, pinagaling ni Julius si Old Master Radcliffe, kaya ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay iginagalang pa rin ng lahat. Sa ganoong komento mula sa kanya, ang pamilya Radcliffe ay tumingin sa mag-asawa na may kakaibang mga tingin. Calvin, nagtataka ako kung bakit gabi-gabi ka na umuuwi. Sabihin mo sa akin, saan ka nagpunta? Bulyo ni Tess, na biglang nagbago ang ekspresyon bago na pagtanto. Julius, anong ibig mong sabihin? Puputukan kita ngayon. Kuya ate, noong kinukutsa mo kami noon, bakit hindi mo sinabi ang mga bagay na iyon? Maaaring hindi magaling ang ating Julius sa ibang bagay, ngunit hindi siya nagkamali sa pagpapagamot, pahayag ni Kela. Bagamat hindi siya nasisiyahan sa kanyang asawa, nakalulugod na makita si Tess na inilagay sa kanyang lugar. Bukod dito, napagaling nga ni Julius ang ilang maliliit na karamdaman sa bahay sa paglipas ng mga taon. Fine, sinasabi na ang mga babae ay parang lobo sa edad na 30 at parang tigre sa edad na 40. Mukhang si Julius dito ay nakatakdang gawin iyon. Nagnganga ang ngipin at nagmura si Tess. Hey, malamang ang sobrang pagkain ng malambot na bigas ay nagpapahina sa kanya, tama ba? Sinulyapan ni Calvin si Julius at naglakad na paalis papasok ng bahay kasama si Tess sa kanyang mga bisig. Eksakto, tulad ng asawa ko ang may hawak ng pera, at ako ang namamahala sa pagiging maganda. Hindi tulad ng ilang mga tao, nagpakasal sa isang talunan na kailangang balikatin ang lahat sa kanilang sarili. Habang tumatawa si Tess, hindi niya maiwasang kutsain si Kela. Alam ng lahat na si Julius ay isang homebody, na hindi nakapag-uwi ng kahit isang sentimo sa loob ng 3 taon. Sa totoo lang, siya ang epitome ng isang freeloader. Nagkaroon ng panuntunan sa pamilya Radcliffe. Ang sinumang babaeng nagpakasal ay hindi na muling gumastos ng kahit isang sentimo ng pera ng pamilya. Kung nag-asawa ka ng maayos, natural, inaani mo ang mga benepisyo. Ngunit para sa isang tulad ni Kela, kailangan niyang pasanin ang bigat ng buong sambahayan ng mag-isa. Bilisan mo at umalis ka. Huwag mong ipahiya ang sarili mo dito. Nangunot ang ilong ni Kela, at humakbang siya patungo sa bahay. Masama daw sa mga lalaki ang maling piliin ang propesyon at ang mga babae ay magpakasal sa maling lalaki. Sa nakalipas na 3 taon, hindi mabilang ang mga panunuyan niya. Sa bawat oras na hinihimok niya si Julius na lumabas at magtrabaho, ngunit tumanggi ito.
Nang makita niya ang ibang mga lalaki na nagsusumikap sa labas habang ang kanilang mga asawa ay namimili buong araw, halos maiyak siya. Sa pagiging babae lang, bakit kailangan niyang maging breadwinner at mag-aagawan ng pera sa labas? Lalaki ka pa ba? Ganito ang pakikitungo sa sarili mong asawa. Pinigilan ni Kela ang kanyang mga luha, ngunit sa loob-loob niya, siya ay nasa lalim ng kawalan ng pag-asa. Sumunod si Julius malapit sa likuran, ang kanyang mukha ay malungkot sa kapitan. Nais din niyang magtrabaho, ngunit sa tuwing lalabas siya ng pinto, nahaharap siya sa matinding pagtutol na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manatili ng tahimik sa bahay. Hindi ba tayo inilaan para sa mababang paggawa? Marahil ang pariralang ito ang pinakamahusay na naglalarawan sa kanyang damdamin. Ngunit hindi niya ito sinabi kahit kanino dahil alam ni Julius na pangungutya lang ang ay dudulot nito. Sa pamilyang ito, walang sino man ang tumitingin sa kanya. Pagdating sa loob ng bahay ay nagsiupuan na ang lahat. Ang ikapitong kaarawan ni Zaid Radcliffe ay nagsama-sama ng halos 100 miyembro ng pamilya. Sa kabutihang palad, ang villa ng Radcliffe ay sapat na maluwang upang ma-accommodate ang lahat ng mga inapo. Habang ang lahat ay pumwesto sa kani-kanilang mga upuan, natural na umupo si Julius sa pinakamaliit na mesa sa tabi ng pinto. Sa loob ng 3 taon, sa bawat pagtitipon ng pamilya, ito ang kanyang lugar. Maging ang mga katulong ng Radcliffe ay umupo sa harapan niya. Inaasahan ko si Lolo ng mahabang buhay na katunggali sa Southern Mountains. Dinalhan ka ng apo ng Jade Ruyi. Tumayo si Otis, iniharap ang mataas na kalidad na Jade Ruyi sa mga nakakainggit na tingin ng marami. Salamat, panganay kong apo, pero huwag ka nang gumastos sa susunod. Tinanggap ni Zaid ang Jade Ruyi, ang kanyang mga mata ay lumalangoy na may pagsamba. Ilang daang libo lang ito. Hanggat mananatiling malusog si Lolo, sulit ang bawat sentimo na ginagastos ko, sabi ni Otis habang nakaupo siya sa kanyang upuan na may casual na ngiti. Ang Jade Ruyi ay isang pekeng, binili sa pamamagitan ng isang kaibigan, hindi man nagkakahalaga ng 10,000. Siya ay kasalukuyang general manager ng Radcliffe Group, na may taunang sweldo na malapit sa 1,000,000. Dapat kay Kela ang posisyon na ito, ngunit simula nang ikasal siya kay Julius, nahulog ito sa mga kamay ni Otis. Lolo, dinadalhan kita ng gintong Buddha para sa mabuting kalusugan at kaligtasan. Lolo, dinadalhan kita ng isang pares ng mga puting jade bracelet, na hilingin sa iyo na mabuhay ka sa lahat ng karamdaman. Kuwit, sa ilang sandali, lahat ng nakababatang henerasyon ay naglahad ng kanilang mga regalo. Dahil ang lahat ng mga apo ay nagbigay ng kanilang mga regalo, oras na para sa mga manugang na umakyat sa entablado. Malumanay na sabi ni Tess sabay sandal sa upuan. Siyempre naman, nang marinig siya ni Calvin, mabilis na tumayo si Calvin, at naglabas ng isang brocade box, dahil alam kong hindi maganda ang kalagayan ng matandang master, espesyal akong nakakuha ng 100 taong gulang na ginseng, umaasa sa immortalidad ng matandang master. Hindi pa siya nakakatapos magsalita ay nagsimula na ang daldalan sa ibaba. Talagang mayaman ang Leopold family na iyon. Oo, naiinggit ako sa panganay na kapatid na babae, na nagpakasal sa isang magandang pamilya. Totoo, ang mga babae ay natatakot na magpakasal sa maling lalaki, tingnan mo na lang si Kela. Mukhang kailangan nating mag-cozy up sa panganay na kapatid sa hinaharap. Talagang mapagbigay ang regalo ni Calvin. May halaga ito at dumiretso sa puso ni Old Master Radcliffe. Ang yaman na naipon sa buhay ay hindi madadala sa kamatayan, tanging mga mamahaling halaman lamang ang makapagpapahaba ng buhay. Calvin, ang isipan mo talaga. Hindi nagkamali ang matanda, proud ako sayo. Umupo si Zaid sa kanyang upuan, nakangiti mula tenga hanggang tenga. Ang apo na ito ay lubos na nasiyahan sa kanya. Ilang daang libo lang ito, hindi gaanong kilos. Habang si Tess ay maaaring tumatawa sa labas, sa loob siya ay dumudugo. Kung hindi lang para makakuha ng isang piraso ng mana ng pamilya, hinding-hindi niya hahayaang bumili si Calvin ng ganoon kamahal na regalo. Old Master, naghanda din ang Sanford namin ng regalo para sa iyo. Si Tess Radcliffe, na hindi nasisiyahan sa pagnanakaw ni Calvin ng spotlight, ay mabilis na tinulak ang sarili niyang asawa. Lolo, gumastos ako ng mahigit 300,000 para bumili ng premium na dahong pauti na ito, umaasa na mapapanatili kang nasa mabuting kalusugan,
sabi ni Sanford, na iniharap ang 2 pakete ng tsaa kay Zaid. Lolo, binibigyan ka ni Chase ng Golden Longevity Peach. Lolo, nag-aalok si Max ng perlas. Kuwit, kasunod ng pangunguna ni Tess, ang mga manugang na lalaki ni Radcliffe ay nagsimulang magpresenta ng kanilang mga regalo. Si Old Master Radcliffe ay isang lalaking mahilig sa mukha, kaya lahat ay pumili ng mga regalo na kahanga-hanga. Ang mga reg along wala pang 100,000 ay napakahiyang banggitin. Kela, anong regalo ang inihanda mo para kay Lolo? Habang inihaharap ng lahat ang kanilang mga regalo, pinagmamasdan ni Tess si Kela ng may katuwaan, puno ng saya ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2 ang pangako ng lalaki sa lungguhit 1. Palibhasa'y tinutugunan ng ganoon, lahat ay nalipat ang kanilang atensyon kay Julius Reed at Kela Radcliffe. Ito talaga ang grand finale. Bilang isang senior executive lamang sa Radcliffe Group, ang taunang kita ni Kela Radcliffe ay hindi maihahambing sa mga young masters na ito. Matapos ibawas ang mga gastusin ng pamilya, halos wala na siyang pera. Naghanda ako ng isang kaldero ng sopas ng manok para kay Lolo, ako mismo ang gumawa nito. Tumayo si Julius Reed, bit-bit ang sabaw ng manok patungo kay Zaid Radcliffe, sana si Lolo ay mabubuhay ng mas mahaba kaysa sa katimugang kabundukan. Haha, nakakatawa talaga, Kela, talagang devoted kayong dalawa. Walang pigil na tawa si Otis Radcliffe. Siguro nahihirapan ka, huwag mong paakitin si Lolo sa iyong sabaw. Sabi ng lahat, walang kwenta si Julius Reed, pero tingnan mo, marunong pa rin siyang gumawa ng sopas, di ba? Ang Radcliffe clan ay humagalpak sa tawa. Tuwing nagsasama-sama sila, lagi nilang kinukutya si Julius Reed. Pulang-pula ang mukha ni Kela Radcliffe, gusto niyang ibaon ang sarili sa lupa. Julius, talagang mahirap para sa iyo na gumawa ng ganoong pagsisikap. Baka sa mukha ni Zaid Radcliffe ang sama ng loob. Ang iba ay nagbibigay ng mga regalo na nagkakahalaga ng ilang daang libo, at narito siya ay may dalang isang palayok ng sabaw ng manok. Umubo siya at iwinagayway ang kanyang kamay kay Otis, na nagsasabing, kunin mo ito at ipainom kay Wawa. Oo, Lolo, may pilyong ngiti si Otis habang kinukuha ang sabaw ng manok sa kamay ni Julius Reed at lumingon sa likod bahay. Si Wawa ay isang asong pinalaki sa sambahayan, na mahal ni Old Master Radcliffe. Tulad ng inaasahan, ang isang bagay na ginawa ng isang walang kabuluhan ay angkop lamang para sa isang aso na inumin. Kung ang mga tao ay uminom nito, malamang na sila ay salot ng malas. Napasando si Wellington Radcliffe sa kanyang upuan, puno ng panunuya ang kanyang mukha. Wellington, anong ibig mong sabihin dyan? Biglang tumayo si Kela Radcliffe. Sa nakalipas na 3 taon, palaging si Julius Reed ang nagluluto para sa pamilya. Sa panunuya ni Wellington, idinawit niya ang kanyang buong pamilya. Paumanhin, isang maliit na pagkakamali. Ikinulong ni Wellington ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay, isang mapanuksong liwanag ang lumiwanag sa kanyang mga mata. Kung hindi mo ito iinom, mangyaring huwag itong sayangin. Humakbang si Julius Reed sa harap ni Otis at inagaw muli ang sabaw ng manok, buong umaga akong gumawa nito, hindi para pakainin mo ang aso. Julius Reed, ano ang sinusubukan mong gawin? Nanlamig ang mukha ni Otis habang ngumuso, ang pagbigay nito sa aso ay nagdudulot na ng pabor sa iyo. Ano ka ba sa tingin mo, walang iba kundi isang walang kabuluhan? Sinong mag-aakala na ang isang walang kabuluhan ay mawawalan ng galit? With that said, humagalpak ng tawa ang mga miyembro ng Radcliffe family. Sabihin mo ulit yan. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Julius Reed. Kakagat man ng kuneho sa sulok, Otis, huwag kang makagat ni Julius Reed. Baka kailanganin mo ng bakuna sa rabies. Nagtawanan ang ilang tao. Hey, ngayon ang malaking kaarawan ni Lolo. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot si Otis. Sa loob ng 3 taon, si Julius Reed ay kinukutya ng lahat, ang kanyang katayuan ay mas mababa kaysa sa isang aso. Ngunit ngayon, hindi maipaliwanag na nakaramdam siya ng takot. Ang tingin sa mga mata ng isa ay para siyang lumunin ng buhay. Pumunta ka sa kusina at tumulong. Tumingin si Kela Radcliffe kay Julius Reed, na sana ay mawala na siya agad sa paningin niya. Ang mood ay naging maasim, ang pangunahing bulwagan ay kapansin-pansing awkward.
Mabuti. Walang sabi-sabi, tumalikod si Julius Reed at lumabas. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, narinig nila ang tunog ng isang mangkok ng porselana na nabasag mula sa labas. Anong nangyari? Kumunot ang noo ni Otis. Ito ang espesyal na araw ng matandang guro, na naging pabaya. Kuya, ang walang kwentang Julius Reed na iyon ay natamba ang longevity noodles ni Lolo. Sumugod si Kyle Radcliffe sa silid, mabilis na sinisisi. Habang walang ingat na naglalaro kanina lang, nakasalubong niya ang isang utusan ng Radcliffe family at naging dahilan ng pagkatapon ng longevity noodles na inihanda para kay Old Master Radcliffe sa lupa. Nakakatawa. Ngayon ang ikapitong kaarawan ni Lolo, ano sa tingin niya ang ginagawa niya? Nang marinig iyon ng kanyang nakababatang kapatid, agad na tinungo ni Otis ang pinto. Habang iniisip niya ang naunang paghaharap niya, mas lalo siyang nagalit, natakot na siya ay natakot sa isang walang kabuluhan. Tulad ng nangyari, naglalakad din si Julius Reed. Ang bata ay walang karanasan at natamba ang longevity noodles na inihanda para kay Old Master. Kalokohan, maliwanag na ikaw ang nakabunggo sa kanya. Nagmamadaling pumunta si Kyle sa pinto, tinuro ang katulong, at nagtanong, sabihin mo, sino ang nakabangga sa iyo? Ang alipin ay hindi nang ahas na saktan ang paboritong apo ni Old Master Radcliffe na si Percival. Ito ay ang manugang. Upang mapanatili ang kanyang trabaho, sumalungat siya sa kanyang konsensya at sinisisi si Julius Reed. Markang paywa, narinig mo iyon. Nagdulot ng sakuna ang basurang ito at gusto pa ring i-frame ang iba. Kasuklam-suklam. Pinandilatan ni Otis Radcliffe si Julius Reed, ang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kwelyo. Magwala ka, huwag mo na akong makitang muli. Tama na. Mahina na tumawag si Zaid Radcliffe, ngayon ang aking kaarawan, maaari tayong mag-usap tungkol sa ibang mga bagay mamaya. Hindi ako ang nakabangga, si Kyle. Walang ekspresyong sabi ni Julius Reed. Tama na. Kahit si Lolo ay hindi na ito hinahabol, bakit kailangan mo pang itulak ang iyong kapalaran? Tumayo si Kyle Radcliffe, galit na galit sa kanyang kawalan ng fighting spirit. Kung hindi ko ginawa, bakit ko aaminin? Nanatiling matigas ang ulo ni Julius Reed. Ano ang sinusubukan mong gawin? Hinampas ni Zaid Radcliffe ang kanyang kamay sa mesa. Julius Reed, sinadya mo bang takasan ako? Hindi ako, ang totoo ay si Kyle. Sampal. Umalis ang kamay ni Kyle Radcliffe. Umuwi ka na. Mabilis siyang tumakbo palabas ng lumang mansyon ng Radcliffe family, at sa pagtalikod niya, isang kislap ng luha ang pamatak sa kanyang mga mata. Noodles, hindi ako ang nagpatambo sa kanila. Diretso ang tingin ni Julius Reed kay Kyle, papalayo sa courtyard. Magwala, walang utang na loob. Ang walang kabuluhang iyon ay palaging nakakasira sa paningin. Isang agos ng insulto ang sumunod mula sa likuran. Hindi umuwi si Kyle Radcliffe ngunit nakaupo sa hagdan sa pintuan, umiiyak. Hindi ko akalain na magiging ganito. Umupo si Julius Reed sa tabi niya, walang magawang nakabitin ang ulo. Mahalaga ba ito? Tumangala si Kyle Radcliffe, puno ng luha ang mukha. Hindi pa ba sapat ang paghamak na tiniis ko sa iyo? Alam niyang hindi si Julius Reed ang nakatambo ng pansit, may bahid pa rin ng kwarta at pansit ang damit ni Kyle, kahit isang bulag ang nakikita. Ngunit nakasanayan na ng lahat ang pagtatapon ng maruming tubig kay Julius Reed. Pasensya na. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Julius Reed. Sa loob ng 3 taon, dinanas ni Kyle Radcliffe ang maraming bagay na hindi na kailangang tiisin ng iba. Kung ikukumpara sa pangungutya na kanyang hinarap, ano ang kanyang hinaing? Kapaki-pakinabang ba ang paghingi ng tawad? Gusto ko ring ipagmalaki ang aking asawa tulad ng aking nakatatandang kapatid na babae, upang maging maluwalhati sa buong araw. Maaari mo bang ibigay sa akin iyon? Ayokong maging katatawanan ng angkan, para kutsain at minamaliit palagi, maaari mo bang baguhin iyon? Sana ikaw na ang bahala sa pamilyang ito, para hindi ko na kailangang magpakahirap araw-araw, di ba? Pilit na ngumiti si Kyle Radcliffe, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sinong babae ang walang sense of vanity? Pero alam niya, imposible ang lahat ng ito. Mabuti. Tumayo si Julius Reed at desididong naglakad palayo. Kuwit. Ayoko nang magpatuloy sa ganito. Naglalakad sa isang desyerto na kalye, si Julius Reed ay sumigaw sa langit sa galit. Bakit?
Bakit? Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, nakaumbok ang mga ugat sa mukha, bumabaon ang mga kuko sa kanyang laman. Isang galit na walang pangalan ang nag-alab sa kanyang puso. Tulad ng isang kislap ng apoy, ang matinding galit na ito ay nag-alab sa loob ni Julius Reed. For the first time in 3 years, kumulo ang dugo niya. Kung talagang ayaw mo nang lumubog, baka matulungan kita. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakaitim sa bakanteng kalye. Kahit kailan hindi ka ginawang ganoon kaordinaryo. Ang lalaking nakaitim ay naglabas ng singsing sa kanyang dibdib at sa isang iglap ay nasa harap na ni Julius Reed. Ngayon, halika at gawing muli ang iyong karangyan. Malumanay na inalok ng estranghero ang singsing, kung hindi ka galit, walang makakasira sa gapos na ito. Ang galit lamang ang makapagpapasiklab sa espiritu ng pakikipaglaban sa loob mo. 3 taon akong naghintay para makita kang galit. Isuot mo ito, at maging iyong tunay na pagkatao muli. Dahan-daang ipinikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, pakiramdam na parang may tumatawag sa kanya, ngunit hindi niya ito maintindihan. Itinulak ng kanyang subconscious, marahan niyang ipinasok ang kanyang hinlalaki sa singsing. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3 Memory Awakening sa Lungguhit 1. Parang isang heavenly thunder ang tumama mula sa itaas, agad na tumama sa kanyang ulo. Hindi mabilang na mga fragment ng memorya ang bumaha sa parang sirang dam. Ang ilan ay abot kamay ngunit hindi mahawakan. Ang pangalan ko ay Julius Reed. Nakatira ako sa Gonzales City, at 3 taon na akong kasal sa Radcliffe family. Kela Radcliffe, ang pinakamayamang tao sa Gonzales City. Siya ang aking papat. Ngunit bakit hindi ko maalala ang ilang mga bagay? Ang 10,000 Mountain Alliance, ang ulo ko. Napamulat ang mga mata ni Julius Reed nang ibinato niya ang isang suntok sa pader sa harapan niya. Basag. Ang matibay na pader ay talagang bumuo ng mga pinong bitek. Tahimik at desyerto ang kalsada. Sino ka? Sa oras na ibinalik ni Julius Reed ang kanyang ulo, na gustong magtanong ng higit pang mga lihim, natuklasan niya na ang taong nakaitim ay nawala ng walang bakas sa isang punto. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Unti-unting naglaho ang matinding malamig at nakamamatay na aura. 3 taon, 2 beses na ibabalik ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin. Sa pagitan ng mga kilay ni Julius Reed, mayroong isang hindi mapag-aalinlangan ng hangarin na pumatay. Sa mga mata niya, parang nagsasayaw ang apoy. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-alala, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at dinial ang numero mula sa kanyang memorya. Mayroon kang 10 minuto upang dalhin ang mga bagay na gusto ko sa Ellsworth Street Alley. Pagkasabi nito ay ibinaba ni Julius Reed ang telepono. Bilisan mo, ihanda mo agad ang sasakyan. Kasabay nito, sa loob ng opisina ng Titan Group, itinulak ni Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao sa Gonzales City, ang magulo niyang sekretarya. Kanina ay namumula ang kanyang mukha, ngunit ngayon ay pinagpapawisan na siya. Walang nakakaalam kung ano ang naranasan ni Ovidio Cook. Chairman, anong problema? Bakit nagmamadali? Bagamat medyo hindi nasisiyahan ang sekretarya, nagmadali pa rin siyang i-button ang kanyang kamiseta. Damn it, how can't it be urgent? Kung ang ninuno na ito ay masaktan, hindi naman ligtas ang buhay ko. Hinubad ni Ovidio Cook ang kanyang pantalon at nagmamadaling tumakbo palabas. Sinulyapan niya ang kanyang $1,000,000 na relo, na nakaramdam ng mas apurahan. Inakala ng lahat na siya, ang pinakamayamang tao sa Gonzales City, ay namumuhay ng nakakainggit, ngunit si Ovidio Cook lang ang nakakaalam kung gaano kadelikado ang kanyang posisyon. Sa nakalipas na 10 taon, isang talam ang nakasabit sa kanyang ulo. Ang lahat ng mayroon siya ngayon ay madaling maaga sa isang salita lamang mula sa taong iyon. Bilisan mo, magmaneho ka ng pinakamabilis. May pera ako, hindi ako natatakot magbayad ng multa. Huwag ka lang mabangga ng tricycle sa matandang babae. Bumilis ang itim na Rolls-Royce, at bagamat nakaon ang aircon sa sasakyan, patuloy pa rin ang pawis ni Ovidio Cook. 10 taon na ang nakalipas. Ang Titan Group ay lumitaw ng wala saan. 7 taon na ang nakalipas. Si Ovidio Cook ay biglang naging pinakamayamang tao sa Gonzales City.
Ang bilis na ito ay nagpabuntong hininga sa hindi mabilang na mga tao sa pananabik. Inakala ng outside world na siya, si Ovidio Cook, ay natisod sa magandang kapalaran, ngunit lahat ng ito ay manipulasyon ng binata. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang binatang ito. Maging si Ovidio Cook, ay nakarinig lamang ng ilang kwento. Eksaktong 10 minuto matapos ibaba ang telepono, huminto ang isang itim na Rolls-Royce sa harap ni Julius Reed. Mr. Reed, bumaba si Ovidio Cook, sa sasakyan, pawis na pawis. Napalunok siya ng laway, pakiramdam niya ay nanghihina na ang mga paa niya para tumayo. Kung makita ng iba ang pinakamayamang tao sa Gonzales City na nakikipagkawtaw sa isang kabataan, malamang na malaglag ang kanilang mga panga. Pero alam na alam ni Ovidio Cook, kung gaano katikat ang taong nasa harapan niya. Simulan kaagad ang pakikipagtulungan sa Radcliffe Group, at makinig sa aking mga pagsasaayos para sa iba pang mga bagay. Malamig na parang yelo ang boses ni Julius Reed. Naiintindihan. Magpapadala ako ng mag-aalaga kaagad. Si Ovidio Cook, ay nanginginig sa takot, na parang naglalakad sa manipis na yelo. Sa sobrang lapit, huminga siya ng napakabilis. Dala mo ba ang gusto ko? Lumingon si Julius Reed at tumingin sa Rolls-Royce na nasa harapan niya, nagpakawala ng mahinang tawa, napakaganda ng 10 taon mo, hindi ba? Lahat ito ay salamat kay Mr. Reed. Hindi ko ito pinangarap na kalimutan kahit sandali. Mabilis na lumuhad si Ovidio Cook, sa lupa, itinaas ang isang kahoy na kahon gamit ang 2 kamay. Nakakapanibago man ang panahon ay nababalot na ng pawis ang kanyang noo. Maaari ka nang umalis. Huwag mong pag-usapan ang mga bagay ngayon sa sinuman. Kinuha ni Julius Reed ang kahon na gawa sa kahoy at inilabas ang isang itim na card mula sa loob. Sana hindi mo ako bigan. Matapos ang mga salitang ito, huminto ang kanyang figure at pagkatapos ay nawala sa kalye. Thud. Hindi na nakayanan ni Ovidio Cook, at bumagsak sa lupa. 10 taon na ang nakalipas. Nang marinig niya ito mula sa bibig ng kanyang ama, hindi siya makapaniwala. Lumilitaw na sa loob ng daan-daang taon, pinaglilingkuran ng Cook family ang binatang ito. Hanggang ngayon, makalipas ang 10 taon. Nang matuklasan niya ang hitsura ng binata ay hindi nagbago ng ilang sandali. Doon niya nalaman na may mga tao talaga sa mundo na kayang mabuhay ng daan-daan, kahit libu-libong taon. Ito ay talagang isang buhay na alamat. Huminga ng malalim si Ovidio Cook, ngunit masyadong nanginginig ang kanyang mga binti para makatayo. Sa sandaling iyon, unti-unting nagdilim ang langit. Si Julius Reed ay naglalakad na mag-isa sa ilalim ng mga street lamp, simulang tanggapin ang mga alaalang ito. Ang mga pira-pirasong piraso ay hindi magkakaugnay, na tila natunton lamang hanggang halos 1 dekada na ang nakalipas. Sa nakaraan, ang mga alaala ay parang nakakulong sa isang hola, hindi maabot. Kalimutan mo na to. Umuwi muna ako. Tiningnan niya ang itim na card sa kanyang kamay at bahagyang ngumiti. 3 taon kang nagdusa kasama ako, ngayon ay oras na para tamasahin mo ang magandang buhay. Sa loob ng card na ito ay nakalatag ang kamangha-manghang kayamanan. Itinadhana na ang lahat mula nang isagawa niya ang planong ito 10 taon na ang nakararaan. Ang mga alaala ay bahagyang nabawi, ngunit si Julius Reed ay sumailalim sa isang malalim na pagbabago. Sa kanyang noo, may bahagyang bakas ng pagpatay na layunin. Ibang-iba siya sa mahiyain niyang kabataan noon. Gwapo, iligtas mo ako. Noon lang. Isang tawag ng babae ang naputol ang kanyang pag-alala at mabilis itong tumakbo palapit sa kanya. Kumunat ang noo ni Julius Reed. Sa hindi kalayuan, 4 na lalaki ang tumakbo palapit sa kanila. Scram, bata, kung ayaw mong mabugbog. Mayabang ang ugali nila habang may mga tato ng Azure Dragon at White Dragon sa kanilang katawan. Scram, naglabas ng salita si Julius Reed, at nagsimulang kumalat ang nakamamatay na aura. Ayaw niyang makialam, ngunit talagang inis siya ng mga taong ito. Damn it, saktan mo siya. Turuan mo siya ng leksyon sa pagiging busybody. Ang mga ruffians ay nag-roll up ng kanilang mga manggas, handa nang magsimulang maghagis ng mga suntok. Mag-ingat ka. Nagtago ang babae sa likod ni Julius Reed, nanginginig sa takot. Bang! Naghagis ng suntok si Julius Reed. Basag. Habang umaalingaw-ngaw ang isang nakakasira ng buto,
Ang unang hooligan na gumalaw ay nakahandusay sa lupa, humahagulgol sa sakit. Hindi umimik si Julius Reed bagkos ay lumapit sa hooligan at nagpadyak pababa. Basag. Ang buto ng binti ay direktang nadurog. Practitioner, tumakbo para dito. Nanlamig ang mga tinek ng iba, na ibinagsak ang kanilang nasugatan na kasamahan at nag-agawan sa takot. Kuya, iligtas mo ang aking buhay. Ang natitirang hooligan ay sumisigaw, walang humpay na umiiyak. Scram! Sinulyapan siya ni Julius Reed, na natakot sa hooligan na kumawala sa kadiliman, sa kabila ng sakit ng kanyang mga belang buto. Guwapo, salamat. Matapos makita ang mga taong iyon na tumakas, si Lance Casey ay tumingin kay Julius Reed na may isang uri ng pagkahibang. Masyadong cool ang paraan ng pakikipaglaban niya. Maaari ko bang idagdag ang iyong WeChat? Nilabas niya ang phone niya, medyo nakaramdam siya ng saya. Hindi, lumakad palayo si Julius Reed nang may malalaking hakbang. Hoy, bakit ka ganyan? Hintayin mo ako, hahanapin talaga kita. Paulit-ulit na sigaw ni Lance Casey sa likod niya habang nilalabas ang phone niya at galit na kumukuha ng mga pictures. Nang pumasok si Julius Reed sa isa sa pinakamataong shopping center sa Gonzales City, Roosevelt Plaza, pasado alas 9 na ng gabi. Nilabas niya ang phone niya at nakita ang ilang missed calls. Lahat mula kay Keller Radcliffe. Nakaramdam si Julius Reed ng init sa kanyang puso, mukhang may malasakit sa kanya ang asawa niya. Sa mga panahong nagigising ang mga alaala, masyado siyang abala sa pagtanggap sa mga iyon, at sadyang hindi nasagot ang telepono. Bakit hindi ka pa umuwi? Sa sandaling tumawag siya pabalik, narinig niya ang nag-aalalang boses ni Keller Radcliffe. May aasikasuhin ako, babalik ako pagkalipas ng 1 oras, mahinahong sabi ni Julius Reed. Ngayong tanghali, bale, huwag mong ipilit ang sarili mo, bumalik ka kaagad. Napalunok si Keller Radcliffe sa muntik na niyang sabihin. Siya ay umaasa ng higit sa anumang bagay na ang kanyang asawa ay mamumukod-tangi, ngunit siya ay nag-aalala na ang pagtulak sa kanya ng masyadong malakas ay maaaring magdulot sa kanya sa sukdulan. Okay. Simpleng sabi ni Julius Reed at ibinaba ang telepono, saka naglakad papunta sa shopping center. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4 na mga regalo sa lungguhit 1. Nais ni Julius Reed na bigyan ng regalo si Keller Radcliffe. Pagkatapos magnilay-nilay sa kalsada, nagpasya siyang bilhin ang buong pinakasikat na kristal na kwintas sa Gonzales City, isang reg along hinahangad ng hindi mabilang na mga batang babae, ang liwanag ng liwayway. Tanging ang natatanging kristal na kwintas na ito lamang ang maaaring maging karapat-dapat sa Keller Radcliffe. Hindi nagtagal, pumasok siya sa isang tindahan ng alahas na umaabot sa buong bansa, na tinatawag na Isle of Love. Ang Isle of Love ay isang subsidiary ng Bright Sky Group, at isang top-tier conglomerate lang tulad ng Bright Sky Group ang makakagawa ng brand tulad ng Isle of Love at isang top-of-the-line na serye ng alahas tulad ng Dawnlight. Ang Bright Sky Group ay kasangkot sa iba't ibang industriya, na may hindi mabilang na mga produkto sa ilalim ng payong nito. At ang Isle of Love ay isang premium na brand ng alahas na marangyang ginawa sa ilalim ng bandila ni Bright Sky. Ang mga target na customer ay ang mga super mayamang individual. Ang bawat piraso ng alahas dito ay may natatanging code, na tinitiyak ang limitadong pamamahagi. Itinatampok nito ang katayuan ng isang tao. Masasabing ang mga produkto ng Isle of Love ay kumakatawan sa rurok ng marangyang alahas sa bansa at simbolo ng pera at katayuan. Kukunin ko ito. Pagkapasok sa tindahan, itinuro ni Julius Reed ang pinakakapansin-pansing kwintas sa showcase. Ang kwintas na ito ay ang liwanag ng liwayway, na naging isang magdamag na sensasyon sa Gonzales City kalahating taon na ang nakalipas. Hindi mabilang na mga batang babae ang nagnanais nito, ngunit pagkatapos ng kalahating taon, wala pa ring bumibili. Ang dahilan ay walang iba. Napakamahal noon. Sir, ito ang yaman ng aming tindahan, na tinatawag na liwanag ng liwayway, at sa kasalukuyan ay mayroon lamang kami sa Gonzales City. Nakikita mo ba ang kristal na ito sa itaas? Sinasagisag nito ang bukang liwayway. Napakahalaga ng kristal na ito, at mayroon lamang 10 piraso sa serye ng Dawnlight sa buong bansa. Ang bawat isa ay may sariling code. Ang kristal ay kumakatawan sa dalisay na pag-ibig, na ginagawang ang kwintas na ito ay napakaangkop na iharap sa isang manliligaw.
Masigasig na ipinakilala ng sales attendant ang kwintas, kahit na may pag-aalinlangan. Ang kwintas na ito ay may tag ng presyo na 13.14 milyon, at bagaman maraming mga tao ang tumingin dito ng ilang beses, hindi sila makapagdesisyon na bilhin ito. Sa paghusga sa kasuotan ng customer, malinaw na hindi siya bahagi ng kanilang demograpicong consumer. Kinuha ni Julius Reed ang isang bank card at inihampas ito sa counter, ay swipe mo lang ang card. Nagmamadali ako, mas mabuting bilasin mo. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala, ang kanyang pag-unawa sa mga kayamanang ito ay unti-unting lumalago. Tamang-tama, ang gayong malaking kristal ay hindi magiging mura. Lalo na sa ilalim ng liwanag, ito ay magre-refract ng isang makinang naningning. Kung ito ay nasa sikat ng araw, malamang na ito ay mas nakakasilaw. Higit sa lahat, hindi siya kapos sa pera. Sir, 13.14 million ang presyo ng kwintas na ito, sigurado ka bang gusto mo? Magiliw na paalala ng sales attendant. Kung tutuusin, ang ganitong mamahaling bagay ay bihirang mabili ng sino man sa isang lugar tulad ng Gonzales City. I swipe ang card. Tumango si Julius Reed. 1314, medyo mapalad na numero. Sir, ito ay 13.14 million. Paalala ulit ng sales attendant. Naisip niya na baka nagkamali nang narinig ang customer. Sa kanyang hitsura, hindi siya mukhang isang mayaman, kaya paano siya gumastos ng higit sa 10 milyon sa isang kwintas? Ito ay isang malaking halaga ng pera. Alam ko. I swipe ang card. Medyo naiinip si Julius Reed, hindi naman siya bingi, kailangan bang ulit-ulitin? Sige, maghintay ka. Ang sales attendant, na may pagdududa na hitsura, ay pumunta sa mesa ng cashier. I swipe ito, gustong bilhin ng customer ang Donlight. Ano? Iyan ay limitadong edisyon ng isang Italian designer, na nagkakahalaga ng 13.14 milyon. Sa bulalas ng cashier, hinayla na rin ang iba pang mga sales attendant. Hindi siya mukhang isang tipikal na mayamang sayen, posible bang may pera sa card na iyon? Ang kwintas na ito ay nasa tindahan sa loob ng kalahating taon. Ang mga tao ay pumupunta upang kumuha ng litrato araw-araw, ngunit hindi pa ako nakakita ng sino mang talagang gustong bumili. Sa 13.14 milyon, kung ito ay totoo, ako ay hindi kapani-pani walang naiinggit sa babaeng iyon. Nang marinig ang balita, lumapit din ang manager ng tindahan. Ito ay nakabitin sa loob ng kalahating taon, nakita ng marami, ngunit wala ni isa man. Bilasan mo at mag-swipe, tingnan natin kung talagang may pera. Markang paywa. Kung maisasara nila ang deal na ito, lahat sila ay makakakuha ng isang mabigat na komisyon. Magaling. Kinuha ng cashier ang card, huminga ng malalim, at marahang ini-swipe ito sa POS machine. Damn, mayaman talaga siya. Nagbago ang tingin ng lahat kay Julius Reed. Talagang low profile siya, hindi mo masasabing mayaman siya. Kung ganito lang sana ang boyfriend ko. Olayinka Davenport, binabalaan kita, huwag kang maglakas loob na tumingin sa customer. Sinaway ng store manager si Olayinka Davenport at mabilis na naglakad papunta kay Julius Reed. Sir, maupo ka muna dito saglit, ibuhos ko sa iyo ang isang tasa ng tsaa. Hindi na kailangan, nagmamadali ako. Binawi ni Julius Reed ang card niya at naglakad papunta sa counter. Sir, i-add mo ako sa WeChat, para makontak mo ako anumang oras na kailangan mo ng isang bagay. Isang mapang-akit na post ang ginawa ng store manager, ngunit nasayang ito dahil hindi man lang siya sinulyapan ni Julius Reed. Sobra ang manager, sinasabihan kaming huwag idagdag ang WeChat, pagkatapos ay siya mismo ang nag-add sa kanya. Marahan na umungol si Olayinka Davenport. Nagmamadali niyang ibinalot ang kwintas ng buong ingat at inilagay sa counter. Walang sabi-sabi, kinuha ni Julius Reed ang kwintas na tinatawag na Don's Light at lumabas ng mall. Kung hindi siya nakauwi kaagad, baka ay lock talaga ng biyenan niya ang pinto. Ang kayamanan ng aming tindahan ay naibenta na sa isang gwapong lalaki na hindi kukulangan. Siguro kung sinong babae ang maswerteng magkaroon sa kanya. Inilabas ni Olayinka Davenport ang kanyang telepono, kinuha ang larawan ng kanyang likod, at ipinadala ito sa chat ng grupo na tinatawag na Plastic Sisters. Yung 13.14 million. Damn, nagseselos ako.
Nagpadala ng mensahe ang isang user ng group chat na nagngangalang Little Fairy. Eksakto, 13.14 million, at hindi man lang siya kumurap. At sobrang low-key, hindi mo talaga masasabing mayaman siya. Si Olayinka Davenport, sa pag-iisip, ay napuno pa rin ng inggit. Kela Radcliffe, kailan mo ilalabas ang asawa mo para salubungin kami? 3 taon na ang nakalipas, at hindi namin siya nakita kahit isang beses. Pagkatapos magsalita ni Little Fairy, nagpadala siya ng litrato sa grupo. Nakasilhouette ito. Dahil sa dilim, ito ay partikular na malabo. Ngayon ay lumitaw ang aking Prince Charming, sa palagay ko ay maaaring talagang umibig ako. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang grupo ng mga maliliit na emoji ng puso. Lance Casey, stop being lovesick. Hoy, bakit magkamukha ang dalawang litrato natin sa likod? Pagkatapos mag-zoom in sa larawan, bumulala si Olayinka Davenport, damn. Maging ang mga damit ay eksaktong pareho. Oh my God, paano kung si Prince Charming ang bumili sa akin ng kwintas? I feel so blessed I could die. Nag-post si Hawk Casey ng isang string ng mga emoji at nagpagulong-gulong sa kanyang kama sa kasabikan. Pagka-uwi niya, nahumaling siya sa pag-iisip kay Julius Reed. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, at kahit na nakapikit siya. Samantala, sa kabilang panig ng screen, inihahambing din ni Kela Radcliffe ang mga larawan. Mukhang siya, ngunit paano ito? 13.14 milyon, iyon ay astronomical. Nakahiga siya sa kama, hindi mapakali. Wish niya talaga na ang lalaki sa litrato ay si Julius Reed. Sinong babae ang hindi gustong bigyan siya ng asawa ng ganito kamahal na regalo? Ngunit alam na alam ni Kela Radcliffe na hindi ito kayang bayaran ni Julius Reed. Wala man lang siyang 13.14. Kahit na ang mga damit at build ay kapansin-pansing magkatulad. Pabayaan na lang si Julius Reed, kahit na si Calvin Leopold, na napakayaman, ay mag-aatubili na bilhin ito. Ang 13 milyon ay maaaring hindi maituturing na labis, ngunit mukhang maluho pa rin ito para lamang sa isang piraso ng alahas. Buntong hininga. Huminga siya ng malalim, nakahiga sa kama habang nakatingin sa phone niya. Siguro kapag may pagkakataon sa hinaharap, ang aking asawa ay abala. Nag-reply si Kela Radcliffe sa group chat. Sa pagiging ganito ng kanyang asawa at sa kanyang sarili na maging mapagkompetensya, paano siya magkakaroon ng puso na magpakita sa kanya? Maya-maya lang ay marahang itinulak ang pinto ng kwarto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5 mga pagbabago sa grupo sa Lungguhit 1. Bumalik na. Manamham. Naglakad si Julius Reed sa tabi ng kama ni Kela Radcliffe at inilagay ang kahon ng regalo ng kwintas sa itaas ng kanyang ulo. Ito ay para sa iyo. Para sa akin. Agad na umupo si Kela Radcliffe mula sa kama. 3 taon na ang nakalipas mula noong kasal nila, at hindi pa siya binigyan ni Julius Reed ng kahit anong regalo. Ito ang unang pagkakataon. Anong ginawa mo kaninang hapon? Sabi ko sa'yo, bawal magnakaw, walang magnanakaw, naririnig mo ako. Talagang nag-aalala siya na baka mali ang landas nito dahil sa sinabi nito. Makatiyak ka, may ginawa akong kakaibang trabaho ngayong hapon. Nang mapadaan ako sa isang tindahan pauwi, naisipan kong kumuha ng regalo para sa iyo. Lumakad si Julius Reed sa sarili niyang single bed at marahang umupo. Mayroong 2 kama sa silid, isa para sa bawat tao. 3 taong kasal, magkahiwalay na kama. Mabuti kung ganoon. Sa pagmamasid sa kanyang asawa sa pangalan lamang, naramdaman ni Kela Radcliffe ang biglaang alon sa kanyang puso. Basta willing ka mag-effort, kahit ordinaryong tao ka lang, hindi kita masisisi. Binuksan niya ang brocade box, at sa loob ay isang kwintas. Lubhang maluho, ngunit pagkatapos ay naalala niya, paano kayang bumili ng magandang bagay si Julius Reed. Ngunit inilagay pa rin ito ni Kela Radcliffe sa kanyang leeg at ngumiti ng matamis, I really like it. Kahit alam niyang hindi ito magastos, ito ang unang reg-along ibinigay sa kanya ni Julius Reed. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo sa hinaharap. Humiga muli si Julius Reed sa kama, nakatingin sa kisame, simula bukas, sisiguraduhin kong maganda ang buhay mo. Manamham. Ikinumpara ni Kela Radcliffe ang larawan sa kanyang telepono kasama si Julius Reed at nalaman nilang magkamukha sila.
Ngunit mabilis niyang inalis ang iniisip. 13.14 milyon, sino ang nakakaalam kung gaano karaming taon ang kailangan upang makatipid? Kinabukasan, sumabog ang mga balita sa Gonzales City. Nagpa siya ang Titan Group na makipagtulungan sa Radcliffe Group, na naghahanda na dominahin ang electronic industry sa Gonzales City. Bawat miyembro ng Radcliffe family ay nahuhulog sa walang katapusang kagalakan at apurahang nagpatawag ng board meeting. Bilang miyembro ng Radcliffe family, inimbitahan din si Kela Radcliffe. Mr. Radcliffe, wala kaming ideya kung magkano ang makukuha naming pera sa pagkakataong ito. Ang ina ni Kela, si Knox Ridge, ay nag-aayos ng kanyang makeup sa sala. Ang mga bahagi ng aming pamilya ay kaawa-awa na maliit, malamang na walang gaanong magagawa sa kanila. Huminga ng malalim si Burl Radcliffe. Bilang anak ng Radcliffe family, siya ay may pinakamaliit na bahagi. Halos hindi kumikita ng mahigit 100,000 sa isang taon, hindi ito sapat para sa sambahayan. Lahat ng ito ay dahil sa walang kwentang manugang na ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana mapupunta si Kela sa ganoong kahirapan. Ang Knox Ridge ay nagngangalit sa galit sa tuwing lumalabas ang bagay na ito. 3 taon na ang nakalipas. Si Kela ang pinakamamahal na anak ng Radcliffe family. Ngunit mula nang ikasal si Julius Reed sa pamilya, sinimulan silang itakwil ng buong angkan. Pagkatapos ng lahat, ang isang batang babae na may asawa na ay walang halaga na magagamit. Sa halip, si Donnie Radcliffe ang naging bagong paborito ng Radcliffe family, na napapabalitang ikakasal sa Brandon family ng Gonzales City. Ang katayuan ni Otis Radcliffe ay tumaas, maging bossing Burl Radcliffe sa paligid sa araw-araw. Mom, putulin mo na, pwede ba? Palihim na sumulyap si Kela Radcliffe kay Julius Reed at napansin niyang nakasandal siya sa pinto, nakangiti ng nakakaloko. Sa loob ng 3 taon, hindi mabilang na beses na siyang pinagalitan ni Knox Ridge, ngunit lagi lang siyang nakangisi bilang tugon. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Ang walang kwentang lalaking ito ay tuluyan na tayong pinahiya. Habang nagsasalita si Knox Ridge, mas lalo siyang nagalit, na itinuro ang ilong ni Julius Reed at pinapagalitan, wala ka talagang kabuluhan, lumabas ka. Ayokong makita ka kahit 1 segundo. Hindi ka nadadalo ngayon at mas lalo akong mapahiya. Sa loob ng 3 taon, palagi niya itong minamaliit, umaasang itataboy ang manugang na ito sa kanilang tahanan. Pero kahit anong sambat niya, tinawanan lang niya ito. Nay, kasali rin si Julius ng Radcliffe family, bakit hindi siya makakapunta? Napakunot ang noo ni Kela Radcliffe, hindi nasisiyahan. Kahit hindi gaanong achiever si Julius Reed, sa nakalipas na 3 taon ay masigasig siyang naglalaba at nagluluto. Hindi siya kailanman nanlaban o gumanti laban sa verbal abuse. Kahit na ang pagpapalaki ng aso ay makakapukaw ng ilang damdamin, lalo pa ang isang buhay, humihinga na tao. Sige, tahan na, wala na tayo sa oras, bilasan natin. Sinilip ni Burl Radcliffe ang orasan at tumayo para umalis. Huwag mo siyang pakialaman, bulong ni Kela Radcliffe kay Julius Reed habang papalapit sa kanya. Para sa ilang kadahilanan, mula nang matanggap ang regalo kahapon, ang kanyang puso ay nakaranas ng ilang mga pagbabago. Hindi bababasa, ang ibang tao ay talagang handang gumawa ng mga pagbabago para sa kanya. May sense ang mga salita ni Mama. Pero huwag kang mag-alala, hindi na kita hahayaang magdusa. Tumingin si Julius Reed kay Kela Radcliffe na puno ng kaligayahan ang mukha. Gustong-gusto niyang sabihin kay Kela Radcliffe ang lahat, ngunit hindi pa rin lubusang na-recover ang kanyang alaala, at kahit sabihin pa niya rito, malamang na walang maniniwala sa kanya. Baka ituring pa nila siyang baliw. Sumama ka sa akin. Kung tutuusin, bahagi ka ng Radcliffe family. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nagkusa si Kela Radcliffe na isama siya. Okay. Tumanggo si Julius Reed at sumunod sa kanya pababa. Dinala ng 4 sa kanila ang dekada gulang na pusat ni Burl Radcliffe sa Radcliffe Group. Tingnan mo ang lahat ng mga taong ito. Mr. Radcliffe, ikaw ay isang talunan, tulad ng iyong manugang. Nang makita ang mga Audis, BMW, at iba pang mamahaling sasakyan sa pasukan ng kumpanya, muling sumigaw ang Knox Ridge. Siya ay walang kabuluhan sa puso, ngunit nakalulungkot, nabuhay siya sa pinakamasamang buhay sa kanila.
Sa tuwing nakakaranas siya ng mga ganitong sitwasyon, pakiramdam niya ay hindi niya maiangat ang kanyang ulo sa harap ng iba. Nang magpakasal siya sa Radcliffe family, akala niya ay magiging mayaman siya at uunlad, ngunit sinong mag-aakala na si Rashad Radcliffe ay magiging walang kakayahan, at ang kanilang buhay ay magiging mas masama sa araw. Nay, sapat na ang pagkakaroon ng kotse, pang-transportasyon lang. Bagamat sinabi ito ni Kella Radcliffe, sa loob-loob niya, talagang hinanggad niyang magkaroon siya ng sariling sasakyan. Nakakita ako ng segunda manong sasakyan, at bibilhin ko ito para ihatid ka sa trabaho at sunduin ka araw-araw. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Magaling. Hindi gaanong sinabi ni Kella Radcliffe, ngunit hanggat handa si Julius Reed na magtrabaho ng husto, tiyak na susuportahan siya nito. Ikaw, hindi mo kayang bumili ng bisikleta. Marahas na sonara ni Knox Ridge ang pinto ng kotse, hindi natin dapat dinala ang nakakahiyang bagay na ito ngayon. Sa oras na ito, marami ng miyembro ng Radcliffe family ang naghihintay sa pasukan ng kumpanya. Burl, ilang taon ka nang nagmamaneho nitong pusot. Bakit hindi ka pa nagpapalit ng sasakyan? Lumapit si Elliot Radcliffe at marahas na sinipa ang mga gulong ng 2 beses. Binili ako ng manugang ko ng X5 ilang araw na ang nakakaraan, talagang komportable akong umupo. Siya ang nakatatandang kapatid ni Burl Radcliffe, na namamahala sa pagkuha sa Radcliffe Group, at hindi nahiya tungkol sa pag-skim ng kaunting dagdag para sa kanyang sarili. Ang manugang ay nagtrabaho din sa loob ng grupo at mas malupit pagdating sa pera. Ito ay sapat na mabuti para sa ngayon, ang mga pondo ay masikip, sabi ni Burl Radcliffe na may awkward na ngiti at medyo namumula ang mukha. Tingnan mo ang manugang ng isang tao, pagkatapos ay tumingin sa amin. Habang pinag-iisipan ito ni Knox Ridge, mas lalo siyang nagalit, at nagpasya siyang umupo ng mag-isa sa kotse. Parami ng parami ang nagkukumpulan hanggang sa may 12-dosenang nakatayo sa pasukan. Kella, hindi naman masama ang kwintas na iyon, ha? Lumapit si Tess Radcliffe kasama si Calvin Leopold. Ate, nagmamadali ka bang gumastos ng pera matapos marinig ang tungkol sa pakikipagtulungan ng grupo sa Titan Group? Ito ay binigay ni Julius. Kusang tinapan ito ni Kella Radcliffe gamit ang kanyang kamay. Isinuot niya iyon para palakasin ang loob ni Julius Reed, ngunit hindi niya inaasahan na mapansin ni Tess Radcliffe. Speaking of necklaces, it reminds me of something. Narinig mo ba? May binili ang Don Light kahapon. Nabalitaan ko rin, maraming tao sa aking circle ang nagpo-post tungkol dito, at may mga larawan din. Sino ang tycoon na bumili nito sa huli? Ang mga babae ay napakasensitibo tungkol sa mga mamahaling bagay, at sa pagbanggit nito, lahat sila ay nagsimulang magchismis. Mas mabilis lang siyang kumilos kaysa sa iba, kung hindi, bibilhin ako ng aking Calvin Leopold. Si Tess Radcliffe ay napakawalang kabuluhan at palaging nais na malaman ng iba kung gaano siya namuhay sa anumang okasyon. Oo, nakahanda na ang pera namin, sayang naman. Medyo matulungin si Calvin Leopold. Bagaman may mga ari-arian ang kanyang pamilya, ang pagbili ng kwintas na mahigit 10 milyon ay malamang na magresulta sa pambubugbog sa kanya ng kanyang ama hanggang sa mamatay. Naiinggit ako sa iyo, nagpakasal sa isang mabuting asawa. Maraming babaeng miyembro ng Radcliffe family ang naiinggit sa kanya. Hoy, tingnan mo kung ano ang suot ni Kella sa kanyang leeg, hindi ba ito kamukha ng Don Light? Biglang napansin ng may matalas na mata ang pagkakahawig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6 na ano sa palagay mo? Sa lungguhit 1, ang gayong kwintas bilang, liwanag ng liwayway, ay sapat na upang magpantasya ang hindi mabilang na kababaihan sa buong araw habang nakatitig sa mga larawan. Ang mga mata ni Tess Radcliffe ay kumislap sa isang kinang, sa wakas ay nakakuha na siya ng pagkakataon para hiyain ang kanyang kapatid. Si Kella Radcliffe ay hindi lamang maganda noong sila ay mga bata ngunit mayroon ding mas mahusay na mga tagumpay sa akademiko at mga kasanayan sa lipunan kaysa sa sino man sa kanila. Napakalaki ng papuri na natanggap niya, na ikinainggit ng ibang mga batang babae ng Radcliffe. Ngayong nahulog na siya sa mahihirap na panahon, sinisipa siya ng lahat habang siya ay nakababa. Ngayon na talaga, Kella, saan mo nakuha yan? Maraming tao ang nagsimulang kumuha ng kanilang mga telepono upang ihambing ang mga larawan ng liwanag ng liwayway. Nako, Kella,
Kailan ka pa naging mayaman? Ngumisi si Tess Radcliffe at lumipat sa loob para mas matingnan. Nang walang dalawang pag-iisip, ito ay dapat na isang pekeng. Napakamahal ng Dawnlight na kahit si Tess Radcliffe ay tumingin sa mga peke. Kung hindi lang isa sa Gonzales City, nakabili na siya ng peke para ipakita. Napukaw ng tawag ang atensyon ng lahat sa kwintas sa leeg ni Kela Radcliffe. Sis, tingnan natin. Hindi nagtagal, isang pulutong ang nabuo sa paligid ng Kela Radcliffe. Gusto ni Kela Radcliffe na mamatay sa kahihiyan, paano niya haharapin ang trabaho pagkatapos mawalan ng mukha sa harap ng napakaraming tao. Julius Reed, pinasok mo talaga ako. Sa lahat ng bagay na mabibili mo, bakit kailangan pang peke? Namula ang mukha ni Kela Radcliffe nang sumulyap siya at nakita si Julius Reed na nakatingin sa kanya nang walang pakialam ng ngiti. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagagalit. Ito ay isang regalo mula sa aking Julius, dapat itong maging katulad ng tunay na bagay. Pilit na ngumiti si Kela Radcliffe. Paano naman? Malinaw na iyon ang liwanag ng liwayway. Tiyak na ang ating Kela ay hindi yuyuko sa vanity at bibili ng peke, di ba? Sinamantala ni Tess Radcliffe ang pagkakataon upang magdagdag ng insulto sa pinsala. Narinig ko na ang Dawnlight ay may nakatagong QR code sa kristal na nagbibigay daan sa iyong i-verify ang pagiging tunay nito sa isang pag-scan lamang. Magiliw na paalala ni Calvin Leopold mula sa gilid. Sabay-sabay na itinulak ng mag-asawa si Kela Radcliffe sa fire pit. Tama, alam ko rin ang tungkol dito. I-scan natin ito at tingnan natin. Kung peke ito, hindi big deal, sino ang sisisi sa iyo sa napunta sa isang walang kwentang asawa? Ang mga batang babae ng Radcliffe ay inilabas ang kanilang mga telepono, iniskan ang malaking kristal sa kwintas. Maghintay ka lang at makita siyang napahiya. Tess Radcliffe pursed her lips in amusement, but shouted out, kahit na peke iyon, hindi big deal. Sino ba ang ayaw sa Dawnlight? Kung hindi mo kayang bayaran ang tunay na bagay, ayos na rin ang pagkuha ng peke para masatisfy ang iyong craving. Isang tawa ang bumungad sa mga tao. Ipinikit ni Kela Radcliffe ang kanyang mga mata, na handang kotsain ng lahat, habang sa loob-loob niya ay isinumpa niya si Julius Reed ng walang katapusan. Nagpasya siyang patulugin si Julius Reed sa sofa ng gabing iyon. Holy crap, sis, nanalo ka ba sa loto? Diyos ko, hindi naman talaga si Julius Reed ang mahiwagang mamimili, di ba? Saan niya nakuha ang lahat ng pera? Ate, pahiramin ko para kumuha ng litrato. Gusto kong i-post ito sa aking social network. Mabilis na lumapit ang ilang dalaga, nagsisiksikan sa Kela Radcliffe. Ano? Ito ay totoo. Paano ito posible? Nagmamadaling bumaba si Tess Radcliffe at nagpaskan. Ang resulta ay nag-iwan sa kanya na tulala. Hindi lang siya, maging si Kela Radcliffe mismo ay hindi makapaniwala. Inilabas niya ang kanyang telepono para i-scan ito, gulat na magsalita. Ang natatanging interface sa screen ay nakilala ang kwintas bilang isang limitadong edisyon ng Dawnlight. Bilang 07, saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Galit na tanong ni Tess Radcliffe. Oo, mahigit 10 milyon. Sis, anong ginagawa mo? Mabilis na dumating ang pagtatanong. Tumingin si Kela Radcliffe kay Julius Reed, iniisip kung may nagawa ba siyang ilegal. Kung mayroon siya, pakiramdam niya ay mamamatay siya sa pagkabigo. Julius Reed, mas mabuting wala kang ginawang kalokohan. Naisip niya sa sarili. Sa paglalagay ng gayong kamahal na regalo, ang puso ni Kela Radcliffe ay nag-uumapo sa emosyon. Lalo na nang makita ang inggit sa mga mata ng iba, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kaligayahan bilang isang babae. Bumili ng tiket sa lottery, nanalo ng mahigit 10 milyon, sapat lang para makabili ng kwintas ni Kela. Sabi ni Julius Reed na may awang ngiti. Oh, naiintindihan ko na. Nagkaroon ng epiphany si Tess Radcliffe. Julius Reed, talagang comfortable ka sa pagsusuot ng berdeng sombrero. Sa sinabi nito, muling nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang lahat ay nag-isip-isip na ang misteryosong mamimili ay dapat na nagkaroon ng relasyon kay Kela Radcliffe, na, kung tutuusin, ay ang belle ng Gonzales City 3 taon na ang nakalilipas. Hindi mabilang na mga lalaki ang humabol sa kanya. Kahit napakasalan si Julius Reed, marami ang hindi nawalan ng pag-asa. Napakahirap na pahinga para kay Kuya Julius.
Binigyan ni Calvin Leopold si Julius Reed ng isang makahulugang tingin, isang pagngisi ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi naging madali ang lokohin at pagtakpan ang manloloko. Nakaramdam pa siya ng kaunting simpatiya. Pero ganoon na lang kalupit ang mundo, ang walang kakayahan ay magtitiis lang. Huwag na kayong magsalita, dumating na ang kinatawan mula sa Titan Group. Kasunod ng isang sigaw, agad na tumahimik ang mga tao. Napansin ni Kela Radcliffe, ang kanyang mukha na namumula sa galit dahil sa mga salitang ito, na si Julius Reed ay tila hindi nabigla sa mga chismis at chismis. Nanatili siyang kalmado na para bang binabaliwala niya ang paninirang puri. "Welcome Mr. Cook sa Radcliffe Group." Pagkatapos ng tawag, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa isang itim na Rolls-Royce. Nang makita ang kinatawan mula sa Titan Group, ang pamilya Radcliffe ay nagpakita ng mapanuksong mga ngiti. Pero hindi man lang sila pinansin ng lalaking bumaba ng sasakyan. Ang isang pangalawang tier na pamilya ay wala sa paningin ng Titan Group. Maging ang Radcliffe family ay hindi maintindihan kung bakit humingi ng partnership sa kanila ang Titan Group. Parang libreng pera. Sa napakaraming malalaking kumpanya sa Gonzales City, bakit sila pipiliin? Dapat may something off. Buong gabi na itong pinag-usapan ng pamilya at hindi pa rin matukoy ang dahilan. Ngunit sa pera nakikitain, sino ang nagmamalasakit? Ang Titan Group ay isang pangunahing tagapagtaguyod ng pananalapi. Sa patnubay ni Zaid Radcliffe, tumuloy ang grupo sa conference room ng Radcliffe Group. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7. Ano sa palagay mo? Sa lungguhit 2, ang kinatawan ng Titan Group, si Sky Reed, ay natural na umupo sa gitna. Sa harap ng gayong Diyos ng kayamanan, hiniling ng pamilya Radcliffe na ma-enshrine nila siya, mag-alay ng insenso sa buong araw. Si Zaid Radcliffe at Otis Radcliffe ay nakaupo sa magkabilang gilid ng Sky Reed, habang ang iba pang miyembro ng Radcliffe clan ay nakaupo ayon sa kanilang mga posisyon sa kumpanya. Umupo si Kela Radcliffe sa pinakadulo, at si Julius Reed ay walang upuan. Sa katunayan, may orihinal na upuan dito, ngunit pinaalis ni Otis Radcliffe ang isang upuan sa huling minuto, kaya kinailangan ni Julius Reed na tumayo. Ngayon, ay welcome natin si Mr. Sky Reed, kinatawan ng Titan Group, sa Radcliffe Group na may pinakamainit na palakpakan. Si Zaid Radcliffe ang unang pumalakpak, na sinundan ng isang silid na puno ng palakpakan. Yung nakatayo, ano ang ibig sabihin nito? Napatingin si Sky Reed kay Julius Reed na nakatayo sa pintuan, medyo hindi pala kaibigan ang tono nito. Ang lalaking ito ay ang manugang ng aming Radcliffe family, na karaniwang nananatili sa bahay na nagluluto at naglalaban ng damit. Wala akong ideya kung ano ang pumasok sa Kela ngayon para isama siya. Nagmamadaling nagsalita si Otis Radcliffe, na may bahagyang kahihiyan sa kanyang boses, itatapon ko siya kaagad. Isang lalaking namumugad sa bahay sa loob ng 3 taon, ito ba ang uri ng pagpupulong kung saan siya nararapat? Ang pagkakaroon ng ganoong tao sa aming pagsasama ay talagang hindi kanais-nais. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng mga miyembro ng Radcliffe family ay lahat ay may ekspresyon na nanonood ng isang palabas. Ang hakbang ni Otis Radcliffe ay masasabing pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, mabangis sa sukdulan. Hindi lang niya pinahiya si Julius Reed sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya, ngunit nag-iwan din siya ng masamang impresyon kay Kela sa mga mata ni Sky Reed. Kung tutuusin, tulad ng pag-i-invest ng Titan Group, ang pagharap sa ganoong insidente ay tiyak na magiging labis nilang pagkasuklam kay Kela. Kapag dumating na ang oras na sipin ng board ang kanilang pamilya sa grupo, parang natural lang. Palihim na tumango si Zaid Radcliffe sa gilid, tahimik na pinupuri ang apo. Kela, dinadala ang walang kabuluhang ito, sinasadya mo bang gumawa ng gulo? Tumayo si Otis Radcliffe at napasigaw ng malakas. Si Julius Reed ay isang miyembro ng Radcliffe family, sa anong mga batayan hindi siya makakarating. Si Kela Radcliffe, nakaupo sa kanyang upuan, ay tumingin kay Otis Radcliffe. Nang gabing iyon, nabawasan ng husto ang alitan ng dalawa. Kaya naman, hindi siya makatayo habang binubuli si Julius Reed. Saglit na naging awkward ang kapaligiran. Bilang general manager ng Radcliffe Group, hinihiling kong umalis ka na. Biglang nanlamig ang mukha ni Otis Radcliffe.
Sa loob ng grupo, siya ang general manager, na may malaking kapangyarihan. At si Kela Radcliffe ay isang regular na executive lamang. Kung siya ay mapapatalsik, walang alinlangan na mag-iiwan ito ng malalim na impresyon kay Skyreed at makumpirma rin ang pagsuway ni Kela. Ang isang empleyado na hindi sumunod ay hindi maaaring manatili. Sandali, kaya lang, tumayo si Skyreed at tumingin kay Julius Reed. Ang engranding Radcliffe Group ay walang kahit isang upuan. Mukhang pinanghahawakan mo ang pagtutulungang ito sa napakaliit na pagsasaalang-alang. Napakalaking pagpupulong, at hindi mo man lang makuha ang bilang ng mga tao ng tama. Nang marinig ito, agad na nataranta ang Radcliffe family. Ang kakayahang makipagtulungan sa Titan Group ay isang napakalaking pagkakataon para sa Radcliffe family. Ang Titan Group, bilang boss ng Gonzales City, ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan sa pananalapi. At ang Radcliffe family ay isa lamang pangalawang tier na kapangyarihan, na hindi karaniwang manggahas na mangarap na magkaroon ng isang relasyon sa Titan Group. Mr. Reed, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mayroon kaming tamang bilang ng mga upuan, isang tao lamang na hindi dapat pumunta ang dumating. Mabilis na tumayo si Otis Radcliffe para magpaliwanag. Sinadya niyang tiyaking hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Kela na ibalik ang mga bagay-bagay, ngunit hindi niya inaasahan na talagang magagalit si Skyreed. Kung talagang naapektuhan nito ang pagtutulungan, siya ang may kasalanan. Nagmamadali ring sumigaw si Zaid Radcliffe, Mr. Reed, huwag kang magtampo, lahat ng ito ay hindi inaasahan, hindi kailanman nakikilahok si Julius Reed sa mga ganitong klaseng pagpupulong. Isang taong hindi dapat dumating. Kumunat ang noo ni Skyreed, kung hindi ako dumating, tama lang ba ang bilang ng upuan mo? Sige, aalis na ako. With that, kinuha niya ang briefcase sa table at tumalikod na para umalis. Mr. Reed, mali ang pagkakaintindi mo. Nang makita siyang seryoso sa pag-alis, mabilis na tumayo si Zaid Radcliffe para ipaliwanag, ikaw ang aming iginagalang na panauhin. Ang lahat sa Radcliffe family ay lubos na humahanga kay Mr. Skyreed. Nang mabalitaan namin kahapon na darating ka, lahat ay tuwang-tuwa. Good. Tapos pumunta ka dito, maupo ka sa tabi ko. Nag-alinlangan si Skyreed, pagkatapos ay sinenyasan si Julius Reed. Tumango si Julius Reed at saka nagsimulang maglakad patungo sa gitnang upuan. Julius, huwag kang gumawa ng eksena. Hinawakan ni Kela Radcliffe si Julius Reed sa isang mabilis na galaw. Bagamat ang mga angkan ay hindi pala kaibigan sa kanya, ang mga usapin ngayon ay may kaugnayan sa kinabukasan ng pamilya Radcliffe, at hindi niya kayang tumayo at panoorin si Julius Reed na kumilos ng walang ingat. Ayos lang. Marahang itinulak ni Julius Reed ang kamay niya at mabilis na naglakad palapit kay Skyreed. Mr. Reed, iyan ay hindi katanggap-tanggap. Ikaw ang aming pinarangalan na panauhin, paano mo maibibigay ang iyong upuan sa isang walang kabuluhan? Nagmamadaling tumayo si Otis Radcliffe para harangan ang kanilang dinadaanan. Hindi ko kailangan ang mga tagubilin mo kung paano haharapin ang sarili kong mga gawain. Dahil ayaw mong tumayo ako, ibigay mo sa akin ang iyong upuan. Umupo ulit si Skyreed sa upuan, malamig na nakatingin kay Otis Radcliffe. Gusto ko sanang ayalay sa kanya, pero natatakot ako na hindi siya maglalakas loob na umupo. Nag-alinlangan si Otis Radcliffe. Ngunit sa huli ay tumayo. Julius Reed, mas mabuting maging aware ka sa sarili mong lugar. Sa loob ng 3 taon, binubuli niya ang manugang na ito na sumapi sa pamilya, ngunit ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili na kailangang ibigay ang kanyang upuan sa isang talunan. Umaasa din ako na makikita mo ng malinaw ang iyong sarili. Itinulak ni Julius Reed si Otis Radcliffe at tumalikod na umupo sa upuan. Ikaw. Nang malapit nang sumabog si Otis Radcliffe, ilang beses na umubo si Zaid Radcliffe sa gilid. Napakahalaga ng pagpupulong ngayon, at hindi nila kayang bayaran ang anumang mga sakuna. Bahagyang nanginig ang bibig ni Otis Radcliffe, nakatayo sa isang tabi na may hinanakit. Ako ay pinagkatiwalaan ni Mr. Ovidio Cook, ang chairman ng Titan Group, na talakayin ang pakikipagtulungan sa iyong kumpanya. Inilabas ni Skyreed ang isang stack ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Ang Radcliffe Group ay dalubhasa sa semiconductor chips, at ang Titan Group ay naglalayon din na palawakin sa industriya ng electronics,
kaya nagpasya kaming magsanib puwersa upang magtatag ng isang espesyal na departamento. Isang ganap na karangalan para sa Radcliffe Group na makipagsosyo sa isang malaking korporasyon tulad ng Titan Group. Ngumiti si Zaid Radcliffe, namumulaklak na sa tuwa ang puso niya. Ibibigay namin ang pondo, at ibibigay mo ang teknolohiya. Inilagay ni Skyreed ang mga dokumento sa mesa, tumingin sa paligid ng silid, at nagpatuloy, ang departamentong ito ay lalaan sa isang proyekto, kaya sana ay makapili ka ng isang tagapamahala ng proyekto. Hindi pa siya nakakatapos magsalita ay nagsimulang mag-usap ang mga tao sa isa't isa. Walang alinlangan, ito ay isang magandang pagkakataon. Kung sino man ang naging project manager ay tiyak nakikita ng kayamanan. Bukod dito, sa loob ng pamilya Radcliffe, ang kanilang katayuan ay magiging napakataas. Sa teorya, ako dapat ang tagapamahala ng proyekto. Ngunit tulad ng alam mo, ang Titan Group ay may maraming iba't ibang mga negosyo, kaya maaaring hindi ko sila maasikaso lahat. Tumingin si Skyreed kay Zaid Radcliffe, matiyag ang nagpapaliwanag. Naiintindihan ko iyon, Mr. Reed. May hawak kang mahalagang posisyon, at hindi ka namin gustong guluhin. Pero makatitiyak ka, kahit wala ka, pananatilihin namin ang mataas na kalidad. Tiniyak sa kanya ni Zaid Radcliffe, kabog ng dibdib. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Skyreed, ang Radcliffe family ay tumayo upang gumawa ng isang pagpatay. Bakit hindi pumili ng manager ngayon, para makapag-ulat ako pabalik? Naglabas si Skyreed ng panulat, handang kumuha ng mga tala. Ang aming pangkalahatang manager ng Radcliffe Group, Otis Radcliffe, ay bata, may kakayahan, at ang malinaw na pagpipilian para sa posisyon. Unang nagsalita si Zaid Radcliffe, na epektibong pinatahimik ang iba. Ang iba pang miyembro ng Radcliffe clan na sabik na sumubok, ay nakayuko lamang. Sino ang maglalakas loob na suwayan ang sinabi ng matanda? Mr. Reed, please rest assured, siguradong hindi kita pababayaan. Agad na tumayo si Otis Radcliffe at tiniyak, na hinampas ang kanyang dibdib. Tumingin siya kay Julius Reed na may mapang-asar na ekspresyon sa mga mata. Parang sinasabi niya, kahit maupo ka sa upuan ko, you will still be a good for nothing. Any objections from the others? Tumingin si Skyreed sa kwarto. Sumasang-ayon kami. Sunod-sunod na tumango ang mga miyembro ng Radcliffe clan. Alam nila na kahit magtalo sila, hindi sila mananalo. Mr. Reed, dahil sumasang-ayon ang lahat, pag-usapan natin ang mga detalye ng pakikipagtulungan. Inayos ni Otis Radcliffe ang kanyang suit, pakiramdam na parang naging project manager na siya. Sandali, hindi pa lahat ng miyembro ng Radcliffe family ay nagpahayag ng kanilang opinyon. Lumingon si Skyreed kay Julius Reed at nagtanong, ano sa palagay mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 8 magagandang pakiramdam sa lungguhit isa. Biglang tumahimik ang meeting room. Si Julius Reed ay maaaring ituring na hindi gaanong mahalagang miyembro ng Radcliffe family, ngunit talagang tinanong siya ni Skyreed para sa kanyang opinyon. Ito ba ay isang uri ng biro? Mr. Reed, ang lalaking ito ay manugang ng aming Radcliffe family. Sa nakalipas na 3 taon, bukod sa pagluluto at paglalaba, wala siyang ibang ginawa. Sa pag-aakalang walang alam si Skyreed, nakangiting paliwanag ni Otis Radcliffe. Kung iniisip mong magtayo ng restaurant o laundry service, baka tanungin mo siya. Pero pagdating sa business management, mas qualified pa siya kaysa sa clean lady ng grupo namin. Nagtawanan ang silid ng pagpupulong, na ang lahat ay nagpapakita ng pangungutya sa kanilang mga mata. Namutla si Kella Radcliffe, tumayo at sinabing, kahit na, si Julius Reed ay miyembro pa rin ng Radcliffe family. Otis, siya ay, kung tutusin, ang iyong bayaw. Kailangan ba na paulit-ulit siyang hiyain ng ganito? Simula kagabi, medyo nagbago ang nararamdaman niya kay Julius Reed. Bagamat hindi ito sa lawak ng pagkagusto sa kanya, hindi na niya ito hinamak. Kella, hindi ko ba sinabi ang mga katotohanan? At saka, ako ang general manager, pakiisip ang iyong tono. Si Otis Radcliffe, na dating napahiya, sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon para sumagot. Tumingin siya kay Skyreed at same time na sinabi, Mr. Reed, mangyaring makatiyak,
ay lalaan ko ang aking buong pagsisikap upang matiyak na matagumpay na nakumpleto ang pagtutulungang ito. Sa mata ng lahat, isang foregone conclusion na si Otis Radcliffe ang magiging project manager. Kahit si Otis Radcliffe ay naniniwala na ito ay totoo. So, nang magsalita siya, he already considered himself as the project manager. Kaya ko lang magluto at maglaba. Sa sandaling iyon, ibinaling ni Julius Reed ang kanyang katawan upang harapin si Otis Radcliffe. Siguro, marunong ka ring mabuhay sa isang babae. Umani na naman ng tawa ang sinabi ni Otis Radcliffe. Fine, ngayon ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit hindi ka karapat-dapat na maging project manager. Kinuha ni Julius Reed ang isang sobre sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong binuksan sa harap ng lahat. Kalahating buwan na ang nakalipas, nilustay mo ang 700,000 sa ngalan ng overtime pay. Walang nakuhang sentimos ang mga manggagawa, at mula sa 700,000, 700,000, napunta sa iyong bulsa. 2 buwan na ang nakalipas, sinabi mong nasa isang business trip ka at kumuha ng 500,000 mula sa kumpanya, para lang magbakasyon sa Langkas City kasama ang iyong ginang. 3 buwan na ang nakalipas, tumanggap ka ng kickback na 1,300,000 sa isang deal sa pagkuha ng hilaw na materyales. Sa bawat pahayag, naglatag siya ng isang dokumento sa mesa. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Ang mukha ni Otis Radcliffe ay lubhang nagbago. Siya ay naging napakamaingat sa mga aktibidad na ito, paano malalaman ng kahit sino. At mukhang naghanda ang kabilang panig. Huwag magmadali, marami pa. Si Julius Reed ay naglabas ng isang salansan ng mga papel at marahang inalog ang mga ito. Manahimik ka, Julius Reed, hindi ko akalain na ikaw, isang walang utang na loob na soang palad, ay siraan ang pamilya Radcliffe. 3 taon ka naming sinusuportahan. Mabilis siyang pinagalitan ni Zaid Radcliffe, pagkatapos ay ipinaliwanag kay Sky Reed, ang lalaking ito ay may malisyoso, malamang na kumuha siya ng pera ng iba para sirain ang ating pagtutulungan. Medyo alam ni Zaid Radcliffe ang katiwalian ni Otis Radcliffe. Pero bilang paborito niyang apo, pumikit siya. Ngayon, sa pagsasahimpapawid ni Julius Reed ng mga bagay na ito sa isang mahalagang pagpupulong, ito ay katumbas ng pagtulak sa buong Radcliffe Group sa apoy. Ngunit ang iba pang miyembro ng Radcliffe family ay hindi gaanong kalmado. Sila rin ay gaaman sa pera ngunit kadalasan ay nangangahas lamang na magbulsa ng maliliit na halaga. Si Otis Radcliffe, na tahasang nangungurakot ng milyon-milyon, ay isang bagay na hindi nang ahas na gawin ng iba. Damn it, nangungurakot ako ng ilang 10,000 at kailangan pa ring mag-ingat, ngunit ang batang Otis na ito ay hindi man lang kumukurap sa milyon-milyon. Eksakto, sa oras na iyon ay kailangan kong bumili ng kotse, kumuha ako ng 100,000 mula sa kumpanya at muntik akong mapatay ng lolo dahil dito. Si Otis ay isang Radcliffe, hindi ba? Bakit ang may pinakamataas na sweldo ay nagiging pinakamatakaw? Ang isang bato ay pumukaw ng 1,000 alon. Isang galit na damdamin ang nagsimulang lumaki sa loob ng Radcliffe clan. Katahimikan. Sumigaw si Zaid Radcliffe, na nakatingin sa iba pang miyembro ng pamilya. Naniniwala rin ba kayo sa mga salita ni Julius Reed, isang tagalabas? Nang makita na ang sitwasyon ay malapit nang mawala sa kontrol, ang matandang patriarka ay kailangang tumayo at magsalita. Julius Reed, walang puso at walang utang na loob na anong mga benepisyo ang natanggap mo mula sa iba para siraan ang Radcliffe family ng ganito? Itinuro ni Otis Radcliffe si Keller Radcliffe, galit na sinabing, hindi talaga kayong dalawa ang maaaring manatili sa kumpanya, iminumungkahi kong tanggalin natin si Keller Radcliffe. Masigasig niyang gamitin ang pagkakataong ito para maalis ang hindi pagkakasundo. Sa anong dahilan mo ako pinapaalis? Tumayo si Keller Radcliffe, malamig na nagtanong, sa mga taon na ito, inilaan ko ang aking sarili sa serbisyo ng kumpanya. Nagkamali ba ako sa kumpanya sa anumang paraan? Agad na nagigting ang kapaligiran, at ang buong meeting room ay napuno ng pabago-bago ng hangin. Katahimikan. Tinapik ni Sky Reed ang mesa gamit ang kanyang panulat, na naiinip na sinabing, wala akong panahon para makinig sa mga gulo ng pamilya mo. Sa ngayon, napakahalaga ng pagpapasya sa project manager. Kung hindi, isasaalang-alang ko ang ibang kumpanya.
6 na buwan na ang nakalilipas, hiniram ni Otis Radcliffe ang dahilan ng pagbibigay ng mga regalo para maabuso ang 3 milyon mula sa kumpanya. Sa katunayan, wala pang 1 milyon ang halaga ng pagpapadulas ng mga palad sa kanya, ang natitirang 2 milyon plus ay dumiretso sa kanyang bulsa. Hinampas ni Julius Reed ang isang piraso ng papel sa mesa at nagpatuloy, 8 buwan na ang nakalipas. Manahimik ka, kung magbubuga ka pa ng kalokohan, huwag mo akong sisihin sa pagpapalayas ko sayo. Isang ginawang damaloy sa gulugad ni Otis Radcliffe. Ang bawat sentimos na kanyang nilustay ay itinuro sa tahasang detalye. Paano nalantad ang mga bagay na ito, na dapat ay napakametikuloso. At ni Julius Reed, hindi kukulangan, isang walang kwenta na kumakain sa bahay buong araw. Hayaan siyang magpatuloy sa pagsasalita. Pagpili ng isang pinuno ng proyekto, ang karakter ay susi. Tiyak na ayaw kong mapunta sa personal na bulsa ng isang tao ang pera ng Titan Group. Itinaas ni Sky Reed ang kamay, senyales na huwag nang magsalita si Otis. Ituloy mo. Tiningnan niya si Julius na may banayad na pagtango bilang pagsang-ayon. Natakot ito ng husto kay Otis, at nagmamadali siyang tumingin kay Zaid Radcliffe, humingi ng tulong sa kanyang lolo. Gawin natin ito. Ang mga salita lamang ay walang katibayan, maaari mo akong akusahan ng pag-frame ng isang tao. Umaasa akong mag-imbite ng isang third-party na institusyon upang i-audit ang mga account at makita kung sino talaga ang nagsisinungaling. Muling tiniklap ni Julius ang sobra, nakatingin kay Zaid Radcliffe, matanda. Hindi ka tatanggi, di ba? Kapag na-audit na ang mga account, maraming masasamang utang ng Radcliffe Group ang malalantad. Halos lahat sa loob ng pamilya ay nangulimbat sa isang punto. Kung talagang magsagawa ng investigasyon, tiyak na babagsak ang kumpanya. Kahit na ito ay pera mula sa kanilang sariling pamilya, sila pa rin ang makakakain ng pagkain sa bilangguan. Sa makatuwid, ang buong Radcliffe clan ay nagpapanik. Julius, ano ang mungkahi mo? Nanginginig ang bibig ni Zaid Radcliffe, ngunit napigilan lamang niya ang galit sa kanyang puso. Ang kaunting pagkainip ay sumisira ng magagandang plano. Ang ibig kong sabihin ay si Kela Radcliffe ang dapat na maging pinuno ng proyekto. Bahagyang ngumiti si Julius, walang emosyon. Ayaw niyang direktang magtalaga ng tao si Sky, kaya nagpadala na siya ng isang tao para imbestigahan ang pangho-hold up ni Otis sa loob ng Radcliffe Group kagabi. Medyo natigilan si Kela. Palagi silang binubuli sa Radcliffe family. Paano siya posibleng maging pinuno ng proyekto? Oo, ikaw. Tumango si Julius, nakatingin kay Sky, ito ang asawa ko, talentado at namumukuntanging, na may mga first-rate na kakayahan sa pamamahala. Sa loob ng buong grupo, siya lang ang hindi kailanman kumuha ng kahit isang sentimo para sa kanyang sarili. Kung gayon, talagang kapuri-puri ang kanyang pagkatao. Ang pagtataguyod ng mabubuti ng hindi umiiwas sa mga kamag-anak ay mabuti, malayang magsalita. Tuloy-tuloy na nag-note si Sky gamit ang kanyang fountain pen. Asawa, tumayo ka at sabihin ang iyong posisyon. Hindi ba't lagi mong gustong pamahalaan ang kumpanya at ipakita ang iyong mga talento? Tumingin si Julius kay Kela, hindi dapat ibaon ang ginto. Sige. Tumayo si Kela at nagsimulang magbahagi ng kanyang mga pananaw sa pagtutulungan ng dalawang panig. Noong una, lahat ay dismissive. Pero sa huli, kailangan nilang humanga sa talento ni Kela Radcliffe. Ang balita ng pakikipagtulungan ng Titan Group sa Radcliffe Group ay nalaman lamang ng lahat simula kagabi. Gayunpaman, nagtakda na si Kela ng mga makabuluhang plano para sa kooperasyon ng dalawang partido. Napakahusay na sinabi. Habang nakikinig si Sky, mas nasiyahan siya. Siyempre, pagdating niya, nagbili na si Boss Cook na lahat ng mga bagay na ito ay susunod sa kagustuhan ni Julius. May iba pa bang may pagtutol? Kinamayan ni Julius ang sobra, kung walang takutol, ihahagis ko na lang ang bagay na ito. Malamang na sinulat ito ng ibang tao na sinusubukang i-frame si Manager Otis. Talagang, tumango si Zaid Radcliffe, na nakatingin kay Sky, si Kela talaga ang pinakaangkop na kandidato, ang oversight ko lang ang halos nagbaon ng talento. Paano ang iba sa inyo? Napatingin si Sky sa mga miyembro ng Radcliffe clan. Ngayong nagbabanta si Julius sa isang audit, sino ang maglalakas loob na hindi sumang-ayon? Lahat tayo ay sumusuporta kay Kela bilang pinuno ng proyekto.
Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Kung ganoon, babalik ako at magsusumbong kay Boss Cook. Tumayo si Sky at bahagyang ngumiti, Palm. Pinahahalagahan namin ang pagsisikap, Mr. Reed. Nagmamadaling tumayo si Zaid Radcliffe para personal siyang ihatid palabas ng meeting room. Sa loob ng meeting room, tanging si Otis Radcliffe lang, mapula ang mukha, at ang kalmadong si Julius ang nanatili. Masarap sa pakiramdam, hindi ba? Sinulyapan siya ni Julius, nag-inat ng tamad, at lumayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata siyam na gamit na kotse sa Lungguhit 1. Lolo, bakit ka pumayag? Pagkaalis ni Sky Reed, sumugod si Otis Radcliffe sa opisina ni Zaid Radcliffe, galit na galit. Ano ang mabuting maidudulot sa atin kung si Keller Radcliffe ang maupo sa kapangyarihan? Mahigpit niyang sinupil si Keller Radcliffe sa nakalipas na ilang taon at labis na nag-aalala tungkol sa posibleng paghihiganti. At ang lakas ng loob mong tanungin ako. Hinampas ni Zaid Radcliffe ang palad sa desk at umungol, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Otis, daig mo pa ang sarili mo. Kung hindi ako pumayag, gusto mo bang i-audit nila tayo? Ito, nawalan ng masabi si Otis Radcliffe. Milyon-milyon na ang kanyang nilustay sa kumpanya, at tiyak na makukulong siya sa isang audit. Akala ko titigil ka na sa kaunting pangho-hold up, pero hindi pala, matako ka talaga. Nakaupo sa upuan ng general manager, plano mo bang dugtungan ang buong kumpanya? Nang maalala ang mga sinabi ni Julius Reed, muling sumiklab ang galit ni Zaid Radcliffe. Sa mga negosyo ng pamilya, medyo normal ang kaunting paglustay. Ngunit si Otis Radcliffe ay walang sawang sakam. Tama na, kahit siya ang maging project leader, ikaw pa rin ang general manager ng grupo. Kapag natapos na ang proyekto, wala na siyang halaga. Kung tutusin, lamambat ng husto ang tono ni Zaid Radcliffe para sa kanyang paboritong apo. Sige na, napabuntong hininga si Otis Radcliffe, lalong lumalalim ang sama ng loob kay Julius Reed. Sa ganitong kalaking proyekto, kung siya ay maaaring maging pinuno, ang paglustay ng halos 10 milyon ay isang piraso ng cake. Ngunit ngayon, wala na siyang nagawang pagmasdan habang kinuha ni Keller Radcliffe ang lugar na iyon. Ang pagputol ng kayamanan ng isang tao ay parang pagpatay sa kanilang mga magulang. Pagkatapos umalis sa opisina ni Zaid Radcliffe, inilabas ni Otis Radcliffe ang kanyang telepono, "Hello, si Bear ba iyon? Alagaan mo ako ng isang tao." Kuwit. Habang ang iba ay nagsasaya, ang iba naman ay nagdadalamati. Kahit na lumabas na sa pintuan ng Radcliffe Group, naramdaman ni Keller Radcliffe na parang nananaginip siya. Julius, paano mo ito nagawa? Ang namamahala sa pananalapi ng kumpanya ay ang sariling kapatid ni Otis Radcliffe, si Niall Radcliffe, hindi kanya bibigyan ng pagkakataong i-audit ang mga account. Sa pagpupulong sa boardroom, nang makita niyang isinalaysay ni Julius Reed ang ebidensya ng pangho-hold up ni Otis Radcliffe, nagulat siya. Dahil spot on ang timing ng bawat insidente. At sa pagtingin sa ekspresyon ni Zaid Radcliffe, malinaw na totoo ang mga ito. Isinasaalang-alang na si Julius Reed ay hindi kailanman umalis sa kanyang bahay, paano siya masasabing malinaw? Ibinenta ko ang aking hitsura at naakit si Niall Radcliffe. Napangiti si Julius Reed. Halatang hindi niya maamin na si Ovidio Cook ang nag-ayos ng investigasyon, di ba? Ang pinakamayamang tao sa Gonzales City ay tiyak na may ganoong uri ng kapangyarihan. Cut the crap. Ibigay mo sa akin ng diretso. Sa 3 taong pagsasama, si Julius Reed ay palaging tapat at prangka. Ang gayong mapangahas na pag-uugali, alam ni Keller Radcliffe, ay isang bagay na hinding-hindi niya gagawin. Ang totoo, malayong kamag-anak ko si Sky Reed. Dahil kailangang may gumawa nito, baka makikinabang din ito sa akin, komandat si Julius Reed at mamulong, sa ganitong paraan, hayagang matustusan ako. Nakakapagod ang pagtatrabaho. Kung hindi pa ito ang tamang oras, isang kasinungalingan ang dapat gawin sa ngayon. Mabuti, naramdaman ni Keller Radcliffe na nagbago na si Julius Reed, nagbago ang buong aura niya. Sa pagtingin sa badge ng madaling araw sa kanyang dibdib, nilunok niya ang tanong sa kanyang mga labi. Julius Reed, talo ka. Siguradong sinumpa ako ng malas na ikasal sa pamilyang ito. Mula sa malayo, nakita ni Knox Ridge si Keller Radcliffe na nabibigatan ng mga alalahanin at ipinagpalagay na ang kanyang anak na babae ay nahaharap muli sa pagsalungat sa pulong ng lupon.
Kaya natural, inilabas niya ang kanyang pagkadismaya kay Julius Reed. Sa loob ng 3 taon, palaging si Julius Reed ang umiinit. Tama na, tama na. Ganon naman palagi tuwing may meeting. Sanay na ako. Bumaba din si Burl Radcliffe mula sa kanyang sasakyan, na nagsasalita ng may pagkadismaya. Hoy Julius, mula ngayon, huwag kang pumunta sa mga ganitong klaseng kaganapan. Dad, Mom, what are you talking about? Ang kinatawan ngayon ay malayong kamag-anak ni Julius. Nagmamadaling lumapit si Kela Radcliffe at hinawakan ang mga kamay ng kanyang mga nakatatanda. Salamat kay Julius, maaari akong maging pinuno ng proyekto. Ano? Pinuno ng proyekto? Nanlaki ang mga mata ni Knox Ridge sa hindi makapaniwala. Tama ba ang narinig ko? My daughter, the project leader. My goodness. Huwag kang magbiro. Nahirapan din itong paniwalaan ni Burl Radcliffe. Totoo, malaki talaga ang naitulong ni Julius, kaya mas maging mabait ka sa kanya mula ngayon. Bulong ni Kela Radcliffe. Anong tulong ang maaaring ibigay ng taunan na iyon? Ang anak ko ang nangunguna. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, humanap ng oras para makipagdiborsyo, huwag mong hayaang pigilan kanya. Malamig na bamantong hininga si Knox Ridge, itinuro si Julius Reed, kung may natitira kang konsensya, huwag mong pigilan ang kinabukasan ng ating babae. Eksakto. Tumango si Burl Radcliffe bilang pagsang-ayon, Julius, kayong dalawa lang ang hindi bagay. Tama na. Namumula ang mukha ni Kela Radcliffe. Kung hindi dahil kay Julius Reed ngayon, ano kaya ang kaugnayan sa kanya ng posisyon ng project leader? Gayunpaman, ang kanyang mga magulang ay napakamateryalistiko, halos mahulog sa bitag ng pera. Ang Titan Group ay isang malaking kumpanya, at mayroon itong pera. Kela, pagkatapos mong maging pinuno ng proyekto, kailangan mong kunin ang isang malaking dakot. Sumimangot si Knox Ridge, na nakakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagmamalaki sa loob. Tama, makinig ka sa iyong ina. Tingnan mo itong pasat na mayroon tayo sa bahay, tingnan ang estado nito. Ngayong buwan, kukuha tayo ng bagong sasakyan para sa sambahayan. Magkasabay ang mag-asawa, at ang vanity ni Burl Radcliffe ay nagsimulang lumaki rin. Paano ka naging ganito? Kumunot ang noo ni Kela Radcliffe, kahit na maging project leader ako, hindi ako magluluksa ng kahit isang sentimo. Tanggalin mo ang pag-iisip na iyon. Ang buong oras, tumayo si Julius Reed nang hindi umimik. Umuwi na tayo. Medyo nagalit si Knox Ridge. Lahat ng iba ay sakam sa pera, bakit naglalagay ng isang gawa ng integridad? Dadalhin ko si Kela para bumili ng ginamit na kotse, mas maginhawa para sa trabaho sa hinaharap. Nagsalita si Julius Reed mula sa gilid. No need, uwi na lang tayo. Akala ni Kela Radcliffe ay casual lang magsalita si Julius Reed at hindi niya inaasahan na seryoso siya. Tara na, hindi maginhawa ang magkaroon ng isang kotse sa bahay. Napangiti ng mahina si Julius Reed. Ikaw, ano kaya ang kaya mong ibigay? Basta huwag kang bibili ng bisikleta at ipahiya ang pamilya Radcliffe. Inilibot ni Knox Ridge ang kanyang mga mata sa kanila, ang kanyang mabilog na mukha ay lumibot. Kung bibili tayo ng isa, wala sa inyo ang makakasakay nito sa hinaharap. Sumiklab din ang init ng ulo ni Kela Radcliffe. Matagal nang nagbago ang nararamdaman niya para kay Julius Reed, at ngayon ay hindi na niya kayang ipahiya ang asawa. Kayong dalawa, ngumisi si Burl Radcliffe, kung talagang may lakas ka ng loob, huwag na huwag kang tumuntong sa pasat ko sa buhay mo. Eksakto, kung sasakay ako sa junk car mo, kukunin ko ang apelyido mo, Reed. Mr. Radcliffe, tara na. Pagkatapos magsalita ni Knox Ridge, nagmamadaling umalis ang dalawa sakay ng kanilang pasat. Julius, ganyan talaga ang mga magulang ko, huwag mong isapuso. Nakatayo doon si Kela Radcliffe, nakayuko, nagpapaliwanag. Karaniwan, hinding-hindi niya gagawin ito. Marahil subconsciously, siya ay nagsimulang tanggapin ang kanyang asawa. 3 taon na ako sa pamilya mo, hindi ko ba sila naiintindihan hanggang ngayon? Magulang mo pa rin sila, wala akong pakialam. Nang matapos, hinawakan ni Julius Reed ang kamay ni Kela Radcliffe at tinungo ang tapat ng kalsada. Nakaramdam si Kela Radcliffe ng panginginig sa kanyang puso ngunit hindi ito lumaban. Talaga bang bibili tayo ng kotse? Tumangala siya kay Julius Reed,
May ipon pa ako, bili na tayo. Kung hindi, tatawanan ka ng parents ko pagbalik natin. Huwag mag-alala, mayroon akong pera para bumili ng isang ginamit na kotse. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, hinawakan ang kanyang kamay, at tumawid sa kalye patungo sa parking lot sa tapat ng Radcliffe Group. Oy, hindi ba kotse iyon ni Representative Davenport? Sa hindi kalayuan, may nakaparada na Rolls-Royce, ang dating ni Sky Reed noong umagang iyon. Maghintay ka dito sandali. Binitawan ni Julius Reed ang kamay niya at mabilis na naglakad patungo sa sasakyan. Maya-maya, may bumaba mula sa Rolls-Royce, nakipagpalitan ng ilang salita sa kanya, at pagkatapos ay lumayo ang tao. Pagkatapos, habang nanonood si Kela Radcliffe sa nakatulala na katahimikan, sumakay si Julius Reed sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan palapit sa kanya. Pumasok ka, bagamat segunda mano ito, hindi naman masama. Sa bintana, nakita niyang stagnant ang tingin ni Kela Radcliffe, na para bang natulala. Rolls-Royce lang yan, anong big deal? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 10 Kuya sa Lungguhit Isa. Ikaw, saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Nakaupo sa passenger seat ng Rolls-Royce, naramdaman ni Kela Radcliffe na para siyang nasa ibang mundo. Ang mga eksena ay lumitaw na parang panaginip, na patuloy na umaatake sa kanyang utak. Second-hand car lang, hiniram ng ilang araw. Sagot ni Julius Reed habang nagdadrive, walang kibo ang mukha. Talaga, dapat wala ka, paano kung magasgasan? Kailangang gumastos tayo ng kaunting pera. Naisip ni Kela na hiniram ni Julius ang sasakyan para lang iligtas ang mukha. Ngunit sa katunayan, sa pagkakataong ito ang kredito ay sa iyo. Papayagan kitang maging isang freeloader para sa isa pang buwan, at pagkatapos nito, kailangan mong bumalik sa trabaho. Sa pag-alala sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, lalo siyang nakaramdam ng saya. Ang kanyang buhay, na noon ay napakalungkot, ay tila lumiwanag sa magdamag, naging maliwanag at masayahin. Kung gayon, ako na ang magiging full-time na driver mo mula ngayon, hindi na kailangan ng sweldo. Matapos mabawi ang kanyang alaala, nagbago na rin ang pagkatao ni Julius. Managinip ka. Nakakatawa ang mukha ni Kela at masayang sinabi, ito na ang pagsundo sa akin at paghatid sa akin sa trabaho, pero kailangan mo pa ring maghanap ng trabaho. Oo naman. Ipinarada ni Julius Reed ang sasakyan sa tabi ng kalsada at diretsyong tumingin sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bahagyang namula si Kela. Sa 3 taon nilang pagsasama, ito ang unang pagkakataon na tiningnan siya ni Julius ng may ganoong kalalim na pagmamahal. Ang aking asawa, tunay na maganda. Bahagyang ngumiti si Julius at pinatungan ang pedal ng gas. Kuwit, makalipas ang 10 minuto, bumaba na silang dalawa. Ang Passat ni Burl Radcliffe ay nakaparada na sa kanyang pwesto, at mahusay na ipinarada ni Julius ang Rolls-Royce sa tabi nito, lumabas para pagbuksan si Kela ng pinto. Julius, bakit hindi ko alam na marunong kang magmaneho? Pagkababa ng sasakyan ay pinagmasdan itong mabuti ni Kela. Ang Rolls-Royce na ito ay halos bago, wala man lang nakitang kalmo. Iyon ay dahil wala akong kotse. Matapos ay lock ang pinto ng sasakyan, inihagis ni Julius ang susi ng sasakyan kay Kela. 2 set ng susi ng kotse, isa para sa bawat isa. May driver's license ka na ba? Kinuha ni Kela ang susi ng sasakyan at tila may iniisip. Well. Napakamot ng ulo si Julius, nagpakita ng nakakahiyang ngiti. Lisensya sa pagmamaneho, mukhang wala talaga siyang. Umakyat ka muna sa taas, bibili ako ng mga pagkain. Habang nagsasalita siya, natuon ang kanyang atensyon sa ilang pedestrian sa complex. 3 taon nang makihalubilo rito, pamilyar si Julius sa bawat mukha. At ang ilang mga individual na iyon ay sumulyap paminsan-minsan, halatang walang pakinabang. Okay, tumanggaw si Kela nang hindi nag-iisip. Sa nakalipas na 3 taon, palaging si Julius ang bumibili ng mga pamilihan. Bakit hindi ako sumama sa iyo? Pagkatapos niyang magsalita ay medyo nahiya siya sa sarili niya. Malamang galit pa sina mama at papa, subukan mong pakalmayan sila, kung hindi, ako na naman ang mapag-alitan. Nagkibit balikat si Julius with a helpless expression. Sige, tumanggaw si Kela at tumalikod na para maglakad papasok ng building. Sakit talaga ng ulo ng mga magulang niya.
Sa isang iglap, naging yelo ang ekspresyon ng mukha ni Julius. Para siyang naging ibang tao. Sinulyapan niya ang mga hindi pamilyar na mukha sa loob ng complex at humakbang patungo sa kanila. Nandito na siya, bilisan mo. Tinanggal ng lalaking naka-white t-shirt ang upos ng sigarilyo niya at bumunot ng baton mula sa likuran niya. Ang tatlo pang lalaki ay naglabas din ng kani-kanilang armas, paarap kay Julius habang papalapit. Buddy, huwag masyadong basag. Bago pa siya makatapos magsalita, sumugod si Julius at dirdiretsong nabali ang braso niya. Bugbugin siya hanggang mamatay. Ang mukha ng puting t-shirt na lalaki ay nabaluktot sa mga ugat na pumipintig, namuo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Kunin mo siya. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Pumalakpak. Inihagis ni Julius ang lalaking hawak niya, sa kamarahas na sinipa ang iba pang sumugod sa kanya. Sa isang kisap mata, napahiga ang apat sa lupa. Sinong nagpadala sa iyo? Yumuko si Julius, walang emosyon ang mukha. Gusto mong malaman. Maaari mong hintayin ang kamatayan. Bagamat bali ang braso ng lalaking nakaputing t-shirt, mapanghamon pa rin ang tono nito. Tumayo si Julius, mahigpit na ipinatong ang paa sa kabilang braso ng lalaki. Aaron Martin. Sa hilaga ng Gonzales City, Aaron Martin. Napaungol ang lalaki sa sobrang sakit. Kinuha ni Julius ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Ovidio Cook. I need you to look up someone for me. Kuwait, kanluran ng lungsod, Copper Sparrow Terrace. Ito ang pinakamalaking entertainment venue sa Gonzales City, na may pang-araw-araw na cash flow na malapit sa 10 milyon. 3 taon na ang nakararaan, isang taong kilala bilang Xiaobay ang pumunta dito mag-isa at binaligtad ang Gonzales City. Sa sumunod na 6 na buwan, si Xiaobay ay gumugol ng malaking halaga sa pagtatayo ng Copper Sparrow Terrace. At si Xiaobay mismo ay sobrang misteryoso. Kakaunti lang ang nakakaalam kung ano ang hitsura niya, at walang nakakaalam ng kanyang pangalan. Ngunit may isang bagay na malinaw sa lahat, si Xiaobay ay may malalim na background. Sa sandaling ito, dahan-daang huminto ang isang Rolls-Royce sa pasukan ng Copper Sparrow Terrace. Sir, pasok po kayo sa loob. Lumapit ang receptionist kay Julius Reed, nakangiting nagsalita. Maaari lamang nilang tretuhin ang mga mayayamang kliyenteng pangalawang henerasyon ng may lubos na pag-iingat. Nandito ako para maghanap ng tao. Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, nakatingin sa omnipresent na mga surveillance camera sa itaas. Sir, pwede ko bang itanong kung sino ang hinahanap mo? Medyo nataranta ang receptionist. Karamihan sa mga pumunta dito ay naghahanap ng kasiyahan at saya. Naghahanap ng tao. Natatakot siya na si Julius Reed ay napunta sa maling lugar. Hinahanap ko ang iyong boss, kung ako ay naantala, ang mga kahihinatnan ay hindi mo kayang tiisin. Lumingon si Julius Reed sa receptionist, dahilan para nanginginig ang gulugad ng huli sa lamig. Para siyang binabantayan ng mabangis na tigre, hindi maiwasang bumilis ang tibok ng puso niya. Aaron Martin, may naghahanap sa boss natin. Hindi na nagtagal ang receptionist, agad na pumunta sa front desk at tinawag ang isa sa mga katulong ni Xiaobay, si Dominating Tiger. Makalipas ang kalahating minuto, bumaba mula sa itaas ang isang malaking lalaki na sinundan ng isang dosenang kasambahay. Anak, hinahanap mo ang boss namin. Ang nangingibabaw na hubad na katawan ng tiger ay natato ng isang itim na tigre. Ang amo mo ang hinahanap ko, hindi ikaw. Tumangala si Julius Reed sa kanya, ang kanyang mga mag-aaral ay nagpapalabas ng malamig na liwanag. Bata, ang amo natin ay hindi isang taong makikilala lang ng kahit sino. Biglang naging malamig ang boses ng Dominating Tiger. Sabihin mo sa boss mo na puntahan ako. Utos ni Julius Reed na may hindi mapag-aalinlangan ng tono. Hey, naglakas loob kang kausapin ako, Dominating Tiger, ng ganyan. Sa Gonzales City, ang pangalan ng Dominating Tiger ay kilala sa lahat at kinatatakutan ng lahat. Bilang nangungunang tagapagpatupad ni Xiaobay, kilalang-kilala siyang walang awa. Bang! Noon lang, sumuntok si Julius Reed nang walang anumang babala. Naghahanap ng kamatayan. Ngumisi si Dominating Tiger at naghagis ng sariling suntok. Ngunit pagkatapos, ang kanyang kutis ay biglang nagbago, at siya ay natitised sa likuran. Basag.
Isang tunog ng mga bali ng buto ang narinig, nabasag na ang buto ng kamay niya sa isang suntok na iyon. Sabihin mo sa boss mo na puntahan ako. Sa isang kisap mata, hinawakan siya ni Julius Reed sa leeg gamit ang isang kamay at itinaas ng mataas ang Dominating Tiger. Sino ka? Napuno ng takot ang mga mata ni Dominating Tiger. Anong klaseng halimaw ito, na kayang baliin ang buto ng kamay sa isang suntok? Sino ang nangahas na gumawa ng gulo sa aking lugar? Isang paus na boses ang nagmula sa hagdanan, na sinundan ng pagmamadaling yabag. Aaron Jackson. Nang marinig ang boses, nasa sabik si Dominating Tiger. Anak, marunong ka bang sumulat ng salitang patay? Sa hagdan, isang lalaking nakaputi, na may tabako sa bibig, dahan-daang bumaba sa hagdanan. Sa likuran niya, ang siksikan ay nakatayo sa mahigit 100 lalaki na nakasuot ng itim na kasuotan. Got a lot of nerve. You even dare to teach me how to write. Bahagyang tumawa si Julius Reed, casual na inihagis ang Dominating Tiger sa lupa. Ha, ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin. Ngunit nang maaninag niya ng malinaw ang mukha ni Julius Reed, bumagsak ang tabako ng lalaking nakaputing damit mula sa kanyang bibig na may kasamang katok, sa sahig. Anak, ito si Aaron Jackson ng Gonzales City, ikaw ay ina. Smack! Hinampas ni Aaron Jackson si Dominating Tiger sa buong mukha, na nagpatambos sa kanya. Kuya, hindi na niya napigilan ang excitement sa kanyang puso at napaluhod sa lupa kasabay ng kabog. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit alam na alam niya ito sa kanyang puso. Ibig sabihin, nanambalik na ang alaala ng dati niyang kuya. 3 taon. 3 taon na siyang nanatili rito, para lang masiguro ang kaligtasan ni Julius Reed. Napasinghap ang lahat sa gulat. Sino sa lupa ang binatang ito? Talagang pinatawag niya si Aaron Jackson bilang kuya.